Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 70209. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Francis, tutulungan natin ang Cold Moon King. Mangyaring maging mas seryoso sa darating na labanan. Dahil sa sinabi ng lalaking may gininto ang buhok, awkward na tumango si Francis. Sa laban ngayon lang, sinusubok lang niya ang kanyang kakayahan at inisip kung paano gamitin ang kanyang spatial domain at ang kanyang God Lightning Tribulation intent sa halip na tumuon sa aktual na pagpatay sa kalaban, kung hindi, ang kanilang pinagsamang puwersa ay may 70 hanggang 80% na pagkakataon na mapatay ang Metallic Turtle King. Let's go rescue the Cold Moon King. Ang gintong buhok na lalaki ay naging isang bahid ng gintong liwanag at lumipad patungo sa kanyang kinalalagyan. Shua! Ang isang pares ng wings of wind at lightning ay kumikislap sa likod ni Francis, at agad niyang naabutan ang lalaking may gininto ang buhok. Francis, mas mabilis ka. Iligtas mo muna ang Cold Moon King, apurahang sabi ng lalaking may gintong buhok. Bagamat ngumiti siya at kumilos ng may kumpiyansa sa paligid ng Cold Moon King, mahal niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at alam niya na ang Wind Lightning inheritance ni Francis ay nagbigay sa kanya ng bilis na mas mataas kaysa sa kanya. Okay, tumingin ng malalim si Francis sa lalaking may gintong buhok na may paggalang. Dahil sa kanyang sinseridad at bahagyang pagmamakaawa, hindi bibiguin ni Francis ang lalaking may gininto ang buhok. Kahit na si Francis ay sumapi pa lamang sa puwersa ng Cold Moon King, ibibigay niya sa kanya ang suportang kailangan niya. Kidlat ng Wings Wind Flash. Isang arko ng kidlat ang kumislap sa walang limitasyong karagatan, na madaling nalampasan ang lalaking may gininto ang buhok. Napakabilis. Tuwang-tuwa ang lalaking may gintong buhok. Kahit na siya ay isang domain level king, ang bilis ni Francis ay mas mabilis kaysa sa kanya. Francis, ikaw ang bahala. Ang lalaking may gininto ang buhok ay tumingin sa sinag ng liwanag na palayo ng palayo. 12 ng libong milya ang layo, kung saan ang mga barko na may iba't ibang laki ay nakikipaglaban sa walang limitasyong karagatan. Cold Moon King? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatagal. Isang nangingibabaw at nakakalason na boses ang umalingaw-ngaw sa langit at lupa habang nagsasalpukan ang magnificent powers. Sa himpapawid sa itaas ng walang limitasyong karagatan, ang perpektong figure ng Cold Moon King ay nagpadala ng malamig na sword beam na parang liwanag ng buwan, na bumubuo ng malamig na ice-cold whirlwind. Tinakpin ng ipoypo ng mga espada at talim ang lahat sa loob ng 10 milya, pinuputol ang lahat habang hinaharangan ang mga pag-atake ng kalaban sa parehong oras. Isang napakalaki at matipunong lalaki na nakasuot ng maitim na baluti na may hawak na halberd at nagwasak ng mga makikinang na arko. Sa bawat oras na gumagalaw ang halberd, ang madilim na domain level na apoy ay sumasabog na parang mga bulkan. Ang Dark Dragon King ay walang kapantay. Sasakupan niya ang 18 corners. Tagay ang nanggaling sa mga pirata sa ibaba. Hindi karaniwan ang bloodline at katawan ng Dark Dragon King, at ginamit niya ang kanyang halberd para sugpuin ang iba sa pamamagitan ng puwersa. Cold Moon Chick, masunuring naging may bahay ng Dark Dragon King, isang elder na nakasuot ng kulay abo na damit ang kumaway ng Escarlate gintong letigo at lumikha ng hindi mabilang na anino na mga imahe ng mga dragon at ahas na dumaan patungo sa figure ng Cold Moon King. Ang elder na ito ay isang domain level king, at kahit na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing husay ng Cold Moon King o ng Dark Dragon King, ang kanyang Scarlet Golden Whip ay lubhang nakamamatay, at marami siyang karanasan sa isang support role. Ang Cold Moon King ay dalubhasa sa bilis, mga espada, at mga talam. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay lubos na napigilan ng matanda sa kulay abong damit, at ang Dark Dragon King ay may malakas na kapangyarihan. Mayroon din siyang makapangyarihang pamana ng bloodline na nagpapahintulot sa kanya na duminahin ang mga tao ng may napakalaking puwersa. Ang Cold Moon King ay magiging isang malaking dehado kung kailangan niyang patuloy na makipagsagupaan sa Dark Dragon King ng direkta. Hehe, Dark Dragon King? Huwag kang mag-alala, ang Cold Moon King ay hindi magtatagal. Siya ay tinamaan ng aking soft poisonous god odor na nakakaapekto sa kaluluwa.
Kahit na ang Pictier Kings ay mahuhulog dito kung hindi sila handa laban dito, tumawa ang nakatatandang nakakulay na kulay abong damit, at hindi niya maiwasang mapalunok habang nakatingin sa perpektong katawan ni Mon. Ano ang nangyayari, aking katawan? Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ng Cold Moon King, at naramdaman niya ang pamamanhid na sensasyon sa kanyang katawan. Bastos! Angal niya. Nagawa niyang pigilan ang soft poisonous god odor, ngunit gumugol siya ng kaunting lakas para gawin iyon. Sa oras na kinuha ang paggawa ng tsaa, tumaas ang bilis ng kanyang paghinga. Malamig na Moon King. Puno ng pag-aalala ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki sa ibaba. Hehe. Ang kalaban mo ay ako, lumitaw ang isang kaakit-akit na nakatatandang babaeng nakasuot ng kulay ube na damit. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa gitnang yugto ng Void God Realm, at ang outline ng isang spatial domain ay lumitaw sa kanyang paligid. Ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Napakahirap para sa kanya na labanan ang babaeng nakasuot ng lila. Palagi siyang nasa defensive, kaya hindi niya natulungan ang Cold Moon King. Longbeard, dapat ka nalang sumuko. Ang Cold Moon King ay tinamaan ng soft poisonous god odor at mabibihag ng buhay ng Dark Dragon King sa tagal ng paggawa ng tsaa. Hehe. Lahat ng Pirate Kings ay umaasam sa kagandahan ng Cold Moon King, gumamit ang babaeng nakasuot ng purple na salita upang lumikha ng higit pang presyon, at tila bumuhos ang apoy mula sa gitna. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang mga reinforcements, kaya kahit matalo ako, may pag-asa pa rin, naisip ni Longbeard. Mga reinforcement. Tila alam ng babaeng naka-purple ang iniisip niya at nagsimulang tumawa, ang Metallic Turtle King ay hindi madaling talunin. Kahit na dumating ang iyong mga reinforcement, huli na ang lahat. Metallic Turtle King. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na mahabang balbas. Hindi niya inaasahan na ang Metallic Turtle King ay sumali sa Dark Dragon King. Nagpatuloy ang labanan, at nagsimulang maging dehado ang puwersa ng Cold Moon King. Isinasantabi ang Void God Realm Kings, maging ang kanilang mga barko ay hindi kasing lakas ng Dark Dragon King. Matagal nang nagplano ang Dark Dragon King, at naglabas siya ng maraming tropa. Ding! Ding! Pang! Ikinumpas ng Cold Moon King ang kanyang talon at espada habang ang kanyang perpektong katawan ay kumikislap sa walang limitasyong karagatan, ngunit ang kanyang paggalaw ay mahigpit na pinigilan ng matanda na may kulay abong damit. Ang mas masahol pa ay nadagdagan ng soft poisonous god odor ang kanyang pagkonsumo ng enerhiya, at hindi na siya kasing liksi o kasing bilis ng dati. Kung hindi dahil doon, makakatakas man lang siya kung hindi siya kalaban ng mga ito, ngunit ngayon ang tanging paraan para makatakas ay ang maghintay ng mga reinforcement. Lumipas ang kalahating oras sa paggawa ng tsaa, at ang bilis ng paghinga ng Cold Moon King ay tumaas ng husto. Siya ay nababalot ng pawis, at ang kanyang mga paa ay namamanhid. May hiwa sa kanyang binti, na nagpapakita ng isang kaakit-akit na binti. Kailangan ko siyang mahuli ng buhay, hindi itinago ng Dark Dragon King ang alinman sa kanyang pagnanasa. Ilang oras na lang at nawala ang Cold Moon King. Shua! Isang arko ng kidlat ang biglang lumitaw sa malayo. Iyon. Ilang Void God Realm Kings ang agad na nakadama nito. Ang isang pares ng wings at wind at lightning ay agad na nagsara sa larangan ng digmaan. Narito na ang mga reinforcement. Bulalas ng medyo may edad na mahabang balbas. Ang bagong dating ay si Francis, at hindi nagtagal ay nabigo si Longbeard. Kung tutusin, si Francis ay hindi isang domain level king, kaya kahit na sumali siya, hindi niya kayang baguhin. Mabilis siya, ngunit hindi pa siya isang hari. Hahaha. Ibang tao na ang namamatay. Tumigil lahat ang mga pirata ng Dark Dragon King bago humagalpak sa tawa. Kidlat na wings wind flash. Si Francis ay naging isang flash ng liwanag at pumasok sa away. Hindi siya agad tumulong sa Cold Moon King. Shua! Ang kislap ng liwanag ay bumaril patungo sa babaeng naka-purple, at nagliwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung nagawa nilang tapusin siya ng mabilis, maaaring suportahan ng dalawang king level na mandirigma ang Cold Moon King. Malamig na ngumisi ang babaeng naka-purple.
Hindi niya hahayaan ang kanyang kalaban na gawin ang gusto niya, at isang malabong lilang liwanag ang lumitaw sa paligid niya. Narinig na niya noon ang bagong Pirate King na ito, at kahit na umasa siya sa swerte para patayin ang Dark Snake King, tiyak na mayroon siyang ilang kasanayan. Kasabay nito, ang Dark Dragon King at ang Elder na nakasuot ng kulay abong damit ay napataas ang kanilang bilis sa pag-atake. Mamatay. Mas mabilis si Francis kaysa sa inaakala nila nang bumuo siya ng Scarlet Destruction Blade sa kanyang kamay at sumugod sa kanyang kalaban. Ang babaeng naka-purple ay puno ng panunuya. Inihanda na niya ang balangkas ng kanyang spatial domain. Gusto mo bang tapusin ako ng mabilis? Imposible. Ngunit sa susunod na sandali, ang isip ng babaeng naka-purple ay nanginginig, at siya ay tumili. Illusion Maze Domain. Isang maulap na ilusyon ang napuno ng hangin, at ang babaeng nasa lilang pandama ay mahigpit na pinaghihigpitan. Hindi niya makita kung saan saisalakay si Francis, at ipinakita niya ang isang depekto sa kanyang pagkataranta. Whoosh! Isang higanting talon ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang pumasok sa babae sa bahid ng purple at hiniwa pasulong. Walang sino man ang nakadama ng immortal at walang kamatayang aura ng God Tribulation Lightning mula sa talam. Arg! Ang babaeng naka-purple ay napasigaw habang siya ay nahati sa dalawa at naging isang tumpok ng abo mula sa nagninangas na wind lightning. Ang kapangyarihan ng Scarlet Destruction Blade ay napaka-condensed, at ang layunin ng God Tribulation Lightning ay pinagsama-sama dito. Kahit na ang kaluluwa ng babae ay nasunog sa wala. Ano? Nanlalaki ang mga mata ni Longbeard nang makita niyang namatay ang babaeng naka-purple. Isang galaw lang ay nakapatay na ng isang hari. Naging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa ekspresyon ng kaibigan at kalaban. Paano? Ang Dark Dragon King at ang nakatatandang kulay abo ay natigilan din. Sure! Isang kislap ng liwanag ang tumalsik patungo sa kalangitan sa itaas ng walang limitasyong karagatan. Napakabilis. Ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki ay nawalan na ng malay kay Francis. Hindi nag-aksaya ng oras si Francis matapos patayin ang babae na naka-purple habang dumiretso siya sa dalawang hari sa ere. Siya ay kidlat mabilis habang siya ay pumunta para sa pagpatay. Mag-ingat ka! Bulalas ng Dark Dragon King. Ang sinag ng liwanag ay umaakyat patungo sa nakatatandang kulay abo na humahadlang sa Cold Moon King. Ang puso ng nakatatandang kulay abo ay nanginginig, at naramdaman niya ang lamig na kumalat sa kanyang katawan sa sandaling handa na siya. Teknolohiya sa paglipad ng lightning wings. Ang liwanag ay nagpakawala ng isang arko ng kidlat na tumama patungo sa matanda na kulay abo. Masyadong mabilis. Bago pa man makapag-react ang nakatatandang kulay abo, ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa ng Scarlet Destruction Lightning Wings. Hindi lamang ginamit ni Francis ang Lightning Wings Flying Technique, ginamit din niya ang Wind Lightning Wings Slash. Ang mga diskarte sa opens iba ng Wings of Wind at Lightning ay mas mabilis, mas mabangis, at mas malakas. Higit pa rito, pinagsama rin ni Francis ang layunin ng God Tribulation Lightning sa kanyang pag-atake. Arg! Sigaw ng nakatatandang kulay abo habang nawasak ang kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang Yuan Soul, sa hugis ng isang malabong gininto ang tao, ay tumalsik sa hangin gamit ang kanyang King Intent. Gayunpaman, bago pa man siya makalabas ng ilang dose-dosenang yarda, naramdaman niya ang isang nakatusok na lamig sa kanya. Skylocking Bow. Isang maitim na silver bow ang lumitaw sa kamay ni Francis. Isang gintong araw ang namuo at pinakawala ng isang beng. Habang ito ay bumaril sa kalangitan. Boom! Ang gintong araw ay agad na tumago sa matanda sa Yuan Soul ni Gray. 703. Sa isang malakas na pagsabog, ang Elder sa Yuan Soul ng kulay abo ay sumambulat sa libu-libong piraso. Ang Skylocking Bow ay isang bangungot na perpektong sumalungat sa Yuan Souls. Sa pamamagitan ng Dark Heart Seed, nakipag-ugnayan si Francis sa Skeletal Division Leader at nakuha ang Ghost Ship upang kolektahin ang sirang kaluluwa at laman ng namatay na hari at gawin ang Ghost Corpse Cursed Array na sumipsip sa kanila. Sa sandaling ito, kapwa ang kaibigan at kalaban ay natigilan. Ang mga ekspresyon ng mga pirata sa panig ng Dark Dragon King ay napuno ng takot habang nakatingin sila sa kabataang may pares ng mga pakpak. Huminga ng malamig si Longbeard. Nakita niya ng malinaw ang buong proseso.
Pinatay ni Francis ang babae na naka-purple sa isang galaw lang at nawala sa susunod na sandali. Bago pa man makapag-react ang nakatatandang kulay abo, gumamit si Francis ng mas mabilis na bilis, ang Lightning Wings Flying Technique, at ang Wind Lightning Wing Slash para sirain ang kanyang pisikal na katawan, at bago pa man makakalipad ang Yuan Soul ng Elder, winakasan ng Skylocking Bow ang kanyang buhay. Ang buong proseso ay nangyari sa isang sandali lamang. Naramdaman ng mga pirata sa magkabilang panig ang isang instant pass bago napatay ang dalawang hari. Ang mabilis na labanang ito ay nahuli ng hindi sinasadya ng mga nasa panig ng Dark Dragon King. Brat! Ikaw ang pumatay sa adoptive father ko. Ang mga lilang mata ng Dark Dragon King ay napuno ng puot at layuning pumatay. Ang relasyon sa pagitan ni Lord Darksnake at ng Dark Dragon King ay hindi pangkaraniwan. Ang Dark Dragon King ay isang ulila, at ang kanyang bloodline at talento ay natuklasan ni Lord Darksnake, na siyang nagpalaki sa kanya. Hindi siya binaygo ng Dark Dragon King, at naging isa siya sa pinakamalakas na pirata ng 18 Corners Pirate Sacred Land makalipas ang ilang daang taon. Skylocking Bow. Malamig nang umisi si Francis habang binawi niya ang Skylocking Bow, at ang pangalawang gintong arrow ay bumaril patungo sa Dark Dragon King. Bagamat sinubukan ng Dark Dragon King na iwasan ang pag-atake, tinamaan pa rin siya. Ang kanyang spatial domain ay hindi pa maaaring magkatotoo, kaya hindi ito gaanong ginagamit laban sa Skylocking Bow. Whoosh! Sa isang crack, ang gintong arrow ay tumama sa lalamunan ng Dark Dragon King, ngunit ito ay nagkapira-piraso. Ang lakas ng katawan. Hindi mapigilan ni Francis na mapakilos. Ang Dark Dragon King ay hindi lang isang peak tier king, mayroon din siyang kakaibang bloodline. Sa sandaling iyon, hahaha, patayin. Ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas ay pumatay ng 12-dosenang mga pirata gamit ang kanyang king level battle power. Kasabay nito, nagpakawalas si Francis ng pangatlong arrow, na kumislap sa hangin at tumusok patungo sa ulo ng Dark Dragon King. Ang Dark Dragon King ay umungal, ngunit siya ay nasugatan pa rin kahit na ginamit niya ang kanyang domain at ang kanyang bloodline. Natatanging Cold Moon Essence. Ikinaway ng Cold Moon King ang kanyang espada at talam, nagpadala ng malamig na sinag ng liwanag na tumama sa Dark Dragon King. Deng! 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 Napaatras ang Dark Dragon King, habang lumitaw ang maliliit na bitek at dugo sa kanyang baluti. Nakakatakot na pagkakasala. Hindi mapigilan ni Francis ang magsaya. Sa tatlong pangunahing figurehead na pirates, ang Cold Moon King ang may pinakamabilis na bilis at pinakamalakas na opensa. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki ay nakipaglaban din. Kinailangang labanan ng Dark Dragon King ang tatlong king level na eksperto ng sabay-sabay. Ang Skylocking Bow ay gumagamit ng masyadong maraming enerhiya, ang Dark Silver Bow ni Francis ay nawala at napalitan ng isang Scarlet Destruction Wind Lightning Whip na kumikislap sa hangin na parang ahas. Nang walang anumang suporta, ang Dark Dragon King ay agad na dehado. Humanda sa pag-atres. Utos ng Dark Dragon King. Makalipas ang ilang sandali. Whoosh! Isang gininto ang kislap ng liwanag at isang magnificent power ang lumipad sa hangin. Ito ay ang ginintoang buhok na lalaki. Isa pang domain level king, ang mukha ng Dark Dragon King ay malungkot, at nagsimula siyang umatras sa kailaliman ng walang limitasyong karagatan kasama ang kanyang natitirang mga sakop. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagsimula ng magkabisa ang soft poison god smell, at hindi siya nagawang habulin ng Cold Moon King. Sinubukan siyang habulin ni Francis. Nililigawan mo si kamatayan. Ang halberd ng Dark Dragon King ay nagpadala ng isang dark purple slash na nakondensed mula sa kanyang domain. Shua! Ginamit ni Francis ang kanyang Wings of Wind and Lightning para umiwas, ngunit nasugatan pa rin siya sa sobrang lakas. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihang labanan ng isang peak tier king. Nakilala ni Francis ang puwang ng makipaglaban siya sa Cold Moon King. Kung tutusin, hindi pa siya nagiging hari, kaya wala siyang pundasyon para labanan ang isang peak tier king. So, isang ghost ship ang dumating mula sa likuran at nagsimulang lumunin ang diwa ng mga patay na hari. Francis, salamat,
Isang pambihirang ekspresyon ng pasasalamat ang lumitaw sa mukha ng Cold Moon King, at ibinigay niya kay Francis ang mga samsam sa digmaan mula sa dalawang namatay na hari. Hindi tumanggi si Francis, habang ang lalaking may gininto ang buhok ay nag-click sa kanyang dila, dalawang hari ang pinatay ni Francis. Pagdating niya, umikot na ang tubig. Hindi niya inaasahan na kaya ni Francis na patayin ang dalawang hari ng ganoon kabilis. Ang mga puwersa ng Cold Moon King ay nagsimulang mag-counterattack at pinatay ang mga puwersa ng Dark Dragon King. Dahil kailangan ng Cold Moon King na tanggalin ang soft poisonous god odor, hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng labanang ito, kumalat ang kanyang pangalan sa buong 18 Corners Pirate Sacred Land, at ang tagumpay laban sa isa pa sa mga pangunahing figurehead ay nagpasikat sa kanya. Sa loob ng kalahating buwan, isa pang domain level king at 3 normal na hari ang sumali sa Cold Moon King. Nagsimulang lumaki ang puwersa ng Cold Moon King, at mayroon na siyang 4 na Pirate King token. Hanggat makakaipon pa sila ng 5, mabubuksan ng Cold Moon King ang pirata na Emperor Sacred Land. Ang kanyang puwersa ay nagsimulang mabilis na lumawak, at sa panahong ito, bumalik si Francis sa Ghost Ship at nagsimulang pumasok sa isang estado ng pag-unawa. Pagkatapos ng laban, nailabas ang potensyal ni Francis, at nagkaroon siya ng karagdagang paliwanag. Sa Purple Soul Sea, ipinagpatuloy ni Francis ang pagsipsip ng God Tribulation Lightning. Mayroon na siyang 2 tipak ng God Tribulation Lightning, ngunit kumpara sa 1,000 yarda na lapad na Soul Sea, ito ay napakaliit. Gayunpaman, ang God Tribulation Lightning ay tumulong sa Scarlet Destruction Wind Lightning ni Francis. Sa araw na ito, muling pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Uminom siya ng isang malaking lagok ng tubig na ngayon ay may napakaliit na epekto sa kanyang katawan at kaluluwa. Hanggat ang mga hayop na malapit sa tubig ay hindi magkakagrupo, madali silang mapangalagaan ni Francis. Ang susunod kong layunin ay ang pumasok sa kagubatan at i-scout ito, lumingon ang mga mata ni Francis sa kagubatan sa tapat ng damo. Ang kagubatan ay magkakaroon ng mas malalakas na hayop at marahil ilang prutas. Ang aura sa loob ng Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga nasa True Lord rank, kaya maaaring makita na ang epekto ng mga prutas ay magiging mas malakas. Si Francis ay nagsimulang magtungo sa kagubatan. Siyempre, hindi siya nagmamadali. Araw-araw lang siyang napupunta sa isang tiyak na distansya dahil hindi ito ligtas sa Ancient Dream Realm. Ang mga puwersa ng Cold Moon King ay nakikipaglaban araw-araw habang sila ay patungo sa gitna ng Pirate Sacred Land. Mayroong paminsan-minsang maliit na gawain na kailangan ni Francis, at ang batang demigod at skeletal division leader ay sapat na upang hawakan ang karamihan ng mga bagay. Gayunpaman, nangangahulugan pa rin iyon na kailangan ni Francis na sumuko sa paggalugad sa kagubatan sa ngayon, kaya ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang Wind Lightning Inheritance at isama ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning dito. Sa isang tiyak na araw, ang Cold Moon King ay tumawag para sa isang emergency na pagtitipon. Ang puwersa ng Giant Shark King ay lumalapit na sa ating teritoryo, nagsimulang magpaliwanag ang nasa katanghaliang gulang na may mahabang balbas. Ang Giant Shark King ay isa rin sa 3 pangunahing figurehead, at siya ang pinakamalakas sa 3. Medyo alam ni Francis ang tungkol sa taong ito. Ang Giant Shark King ay may bloodline ng mga sinaunang Peiting, at mayroon siyang mahusay na depensa at lakas sa labanan. Sa simula, ang kanyang puwersa ang pinakamalakas sa 3 pangunahing figurehead, ngunit ngayong natalo na ng Cold Moon King ang Dark Dragon King, sapat na ang kanyang puwersa para makipaglaban ng direkta sa Giant Shark King. Ang labanang ito ay magiging lubhang nakamamatay, ngunit hanggat tayo ay nanalo, tayo ay magiging mga pinuno ng 18 Corners Sacred Land, inilibot ng tingin ng Cold Moon King ang paligid, at ang kanyang boses ay solemn ngunit puno ng hangarin sa labanan. Tapusin ang Giant Shark King at pamunuan ang 18 Corners Canyon. Natalo ko na ang Dark Dragon King. Tapusin na rin natin ang Giant Shark King. Lumakas ang hangarin sa labanan mula sa gitnang itaas na antas ng mga pirata. Bilang mga pirata, sino sa kanila ang hindi uhaw sa dugo? Kung gusto nilang mamuhay ng matiwasay, hindi sana sila naging pirata. Umupo si Francis malapit sa Cold Moon King, at ang kanyang status ay maihahambing sa domain level kings.
Nagsimulang ayusin ng Cold Moon King ang kanyang mga tropa at gumawa ng planong salakayin ang Giant Shark King. Mag-ulat. Mabilis na tumakbo ang isang pirata at iniabot ang isang token na hugis talam. Ito ay itinapon sa gilid ng Giant Shark King, magalang na sabi ng pirata, at pinagsama ng Cold Moon King ang kanyang Divine Sense sa hugis talam na token. Ang mga tingin ng lahat ay nakatuon sa Cold Moon King, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago habang siya ay sumigaw, katawa-tawa. Panginoon ko, ano ang sinabi ng Giant Shark King? Huwag mo siyang pakialaman. Mag-away tayo. Ang mga pirata ay umuungal. Hindi, ang Giant Shark King ay gustong makipagtambal sa atin, ang Cold Moon King ay may tame time na ekspresyon. Magkasama. Iminungkahi ng Giant Shark King na magsama-sama. Karamihan sa mga pirata ay hindi naiintindihan, habang si Francis ay nagsimulang mag-isip. Sa lakas niya, bakit kailangan niyang makipagtambal sa Cold Moon King? Logically, dapat maglaban ng dalawang panig hanggang sa isa na lang ang mabuhay. Kailangan nating sumang-ayon sa mungkahing ito, huminga ng malalim ang Cold Moon King, at naramdaman ng lahat ang isang solemn na nakapaligiran. Ano ang nagmungkahi ng Giant Shark King na magsama-sama? Nalaman ng panig ng Giant Shark King na ang Dark Dragon King ay humiling sa isang Void God Realm Emperor na makialam sa labanan para sa trono ng Pirate Emperor, puno ng malamig na layunin ang Cold Moon King. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Lubos na kalokohan. Ang Dark Dragon King ay nangangahas na sumalungat sa mga patakaran ng Pirate Emperor. Nagsimulang pawisan ang lahat, at lahat sila ay labis na nagalit. Sa mga normal na sitwasyon, ang mga hari at emperador ay hindi makikialam sa pakikipaglaban para sa Pirate Emperor dahil hindi sila makapasok sa Pirate Emperor's Sacred Land. Higit pa rito, labag ito sa mga patakaran ng Pirate Emperor. Ayon sa mga patakaran ng Pirate Emperor, ang mga aksyon ng Dark Dragon King ay mangangahulugan na ang buong Pirate Sacred Land ay susubukan na patayin siya. Hindi nakakagulat na ang Giant Shark King ay gustong makipagtambal sa amin. Galit na galit ang lahat ng mga pirata. Void God Realm Emperor. Tumaas ang ranking ng laban na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. 704. Sa 18 Corners Canyon, ang mga pirata ay isang malaking grupo, tulad ng kanilang sariling bansa, at ang Pirate Emperor's inheritance ay kanila. Ang pakikipaglaban para sa Pirate Emperor ay palaging nagbabawal sa mga eksperto mula sa labas, lalo na sa Void God Realms. Kahit sinong nasa labas ng Kings at Emperors ay hindi makakapasok sa Pirate Emperor Inheritance Sacred Land. Tanging ang mga totoong Pirate Kings lamang ang makakakuha ng anumang kapalaran mula rito. Sa makatuwid, ang mga eksperto sa Void God Realm sa pangkalahatan ay hindi makikialam dahil wala silang nakuha mula dito. Higit pa rito, hindi maganda para sa kanilang pangalan kung makikipag-ugnayan sila sa isang grupo ng mga pirata. Sinong emperador? Tanong ng mga pirata matapos ang isang round ng pagmumura. Bagamat ang mga emperor ay nasa tuktok na Void God Realm, sila ay nirerango pa rin. Kung ito ay isang peak emperor, kung gayon ito ay magiging mahirap, ngunit ang mga peak emperor ay karaniwang hindi gagawa ng mga bagay na tulad nito dahil wala silang nakuha mula dito. Malamang, ito ay si Emperor Marduk, sabi ng Cold Moon King. Emperador Marduk. Ang ilan sa mga pirata na naruroon ay narinig ang pangalang ito habang ang iba ay hindi. So, siya iyon. Si Emperor Marduk ay isang bagong emperor na kakapasok lang sa 10,000 Abyssal Islands Zone nitong nakaraang daang taon. Wala siyang puwersa sa likod niya, bulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may mahabang balbas. Si Emperor Marduk ay hindi sumapi sa anumang angkan o sekta, at hindi siya bahagi ng matuwid o masamang landas. Ito ay maliwanag na siya ay sumali sa Dark Dragon King. Tahimik at tahimik ang kapaligiran sa loob ng bulwagan. Malaki ang pressure na dala ng isang emperador. Ang mga kaluluwa ng mga nasa tuktok na Void God Realm ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas, at ang kanilang lakas ay higit na mas malaki kaysa sa mas mahina na Void God Realm, kaya't ang pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at emperador. Kailangan nating makipagtulungan sa Giant Shark King upang magkaroon ng anumang pag-asa na labanan ang isang Void God Realm Emperor, mamantong hininga ang Cold Moon King.
Ang mga pirata sa middle upper echelon sa loob ng hall ay walang sinabi. Bagamat maaaring may kaaway sila sa mga puwersa ng Giant Shark King, iyon ay isang panloob na pakikibaka, samantalang ang emperador na ito ay isang panlabas na kaaway. Sa walang limitasyong karagatan, ang mga puwersa ng Cold Moon King at ng Giant Shark King ay 200 milya ang pagitan at dahan-daang lumalapit sa isa't isa. Shua! 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 Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay 12-12 metro sa himpapawid habang nag-uusap sila sa isa't isa. Ang Giant Shark King ay mas malaki pa sa Dark Dragon King, at may maliit na sungay sa kanyang noo. Parang shell ang balat sa katawan niya. Ang bloodline aura mula sa Giant Shark King ay malapit sa 10,000 ancient races, pagsisiyasat ni Francis mula sa malayo. Sa tatlong pangunahing figurehead, ang Giant Shark King ang pinakamalakas. Natanggap ko ang balitang ito mula sa aking mga especially iya sa puwersa ng Dark Dragon King. Ito ay maaasahan, sabi ng Giant Shark King. Upang matiyak na hindi ito isang daya, inutusan ng Cold Moon King ang kanyang mga nasasakupan na i-scout ang balita. Lahat ng tatlong pangunahing figurehead ay may mga especially iya sa puwersa ng bawat isa. Mahirap itago ang balita tungkol sa pagsali ng Emperor sa labas. Makalipas ang kalahating araw, matapos kumpirmahin ang pagiging lihay-timo ng balita, bumagsak ang puso ng Cold Moon King. Sa mismong araw na iyon, ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay bumuo ng isang alyansa at ipinatawag ang iba pang Pirate Kings ng 18 Corners Sacred Land. Ang mga aksyon ng Dark Dragon King ay isang uri ng pagkakanulo sa Pirate Sacred Land. Ang Giant Shark King ay mayroong 2 domain level kings at 5 normal na kings, at nagdala siya ng kabuuang 4 na Pirate King token kasama niya. Ngayong nagsama na tayong dalawa, mayroon na tayong 8 Pirate King token. Kailangan lang natin ng isa pa para mabuksan ang Pirate Emperor Sacred Land. Nagsimulang mag-usap ang Cold Moon King at ang Giant Shark King. Dahil sa banta sa labas, kinailangan nilang magsama-sama, kaya madali silang nakakalap ng 8 Pirate King token. Hindi mahirap makuha ang huli, nakangiting kumpiyansa ang Giant Shark King. Sa susunod na ilang araw, nagsimulang magtungo ang mga elite ng Giant Shark King at ng Cold Moon King sa kailaliman ng 18 Corners Canyon, at marami pang ibang pirata ang nagsimulang sumama sa kanila. Ang katotohanan na ang Giant Shark King at ang Cold Moon King ay nagsama-sama upang harapin ang isang kalaban sa labas ang nanalo sa kanilang mga puso. Sa loob lamang ng 2 araw, mayroon silang 9 na Pirate King token sa kanila, ngunit hindi sila nasiyahan. Ang pagkakanulo ng Dark Dragon King at ang pakikialam ng isang Void God Realm Emperor ay sumalungat sa mga patakaran ng Pirate Sacred Land, na naging sanhi ng maraming pirata na sumali sa kanilang alyansa. Sa ika-7 araw pagkatapos mabuo ng Giant Shark King at ng Cold Moon King ang kanilang kasunduan, ang ika-10 Pirate King token ay sumali sa alyansa. Mas maraming tao ang makapasok sa Sacred Land kung mas marami tayong Pirate King token. Ang mas importante, meron na tayong 10 ngayon, kaya kahit kolektahin ang natitirang 8, hindi sila makapasok. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay magkabalikat sa isa't isa. Ngayong natanggap na nila ang ika-10 Pirate King token, nagkaroon sila ng kalamangan. Kung gusto ng Dark Dragon King at ng kumpanyang pumasok sa Pirate Emperor Sacred Land, kailangan nilang pumunta sa kanila. Pumunta tayo sa gitna ng 18 Corners. Nagtungo ang grupo sa direksyon ng sentro ng 18 Corners Canyon. Bawat sulok ay mayroong Pirate King na nagbabantay dito, at ang sentro ng 18 Corners ay ang Pirate Emperor Sacred Land. Sa ika-10 araw, ang puwersa ng 2 pangunahing figurehead ay pumasok sa gitna ng 18 Corners. Mayroon na silang 12 Pirate King token, 7 domain level kings, at halos 20 normal na kings. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 peak tier kings. Ang ghost ship ni Francis ay napakaliit kumpara sa iba pang malalaking barko. Sa huling 10 araw, paminsan-minsan lang pumunta si Francis sa ilang mga pagpupulong, at ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-unawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning at pagsasama-sama ng God Tribulation Lightning dito. Binigyan din niya ng pansin ang mga nangungunang kapangyarihang labanan sa alyansa ng pirata.
Ang pinakamataas na battle powers, tulad ng Peak Tier Kings, ay medyo kulang, sabi ng batang demigod. Pinagmamasdan din niya ang sitwasyon. Ang mga normal na hari ay malamang na hindi makapagbanta sa mga Void God Realm Emperors. Ang mga shockwaves lamang mula sa pakikipaglaban ng isang emperador ay maaaring magsapanganib sa kanila. Tanging ang Peak Tier Kings at ilang elite na domain level kings ang maaaring magbanta sa Void God Realm Emperors, ngunit ang Pirate Alliance ay mayroon lamang 2 Peak Tier Kings. Nahanap namin ang mga track ng barko ng Dark Dragon King. Naghihintay ang mga puwersa ng Dark Dragon King sa gitna ng 18 corners. Ang balita ay nagmula sa ilang mga pirata, at ang mga puwersa ng alyansa ng pirata ay sa wakas ay tumigil sa kanilang pagsulong. Sa pinakasentro ng 18 corners ay isang malamig na itim na barko na Hugis Dragon. Ito ay patay tahimik, ngunit ito ay nagliliwanag ng lubhang mapanganib na aura. Ang barkong ito ay ang barkong pandigma ng Dark Dragon King. Isang barko lang ang ipinadala ng Dark Dragon King. Zizi, mukhang iniwan siya ng lahat ng kaibigan at pamilya ng Dark Dragon King. Sumiklab ang usapan sa mga pirata. Hindi bababa sa mga tuntunin ng mga numero, ang alyansa ng pirata ay may kalamangan. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ilang iba pang Pirate Kings ay solemn. Ang pinakamahinang tao na sakay ng Dark Dragon Warship ay nasa Sovereign Lord rank. Sa itaas nito ay ang mga half-step na Kings at Void God Realm Kings. Ang Dark Dragon King ay mayroong 6 na Pirate King token, at 4 sa mga ito ay domain level kings. Masasabing lahat sila ay elite. Sa makatuwid, ang aura na nagmumula sa Dark Dragon Warship ay lubhang nakakatakot, at maaari nitong paksay ng ilang normal na 2 star na sekta. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay ang Void God Realm Emperor pa rin. Sa loob ng isang lihim na bulwagan sa Dark Dragon Warship, Lord Marduk, wala na ang lahat gaya ng inaasahan. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay nakakuha ng higit sa 9 na token, ngunit kailangan nilang maabot ang gitna ng 18 corners para buksan ang Pirate Emperor Inheritance, magalang na sabi ng Dark Dragon King. Bilang isang traidor, alam niyang mas mahirap makakuha ng Pirate King token kumpara sa alyansa ng pirata, ngunit kahit noon pa man, matagumpay niyang natipon ang ilang Pirate Kings at elite dahil sa katanyagan ng isang Void God Realm Emperor. Relax, papatayin ko ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang taong pumatay sa iyong adoptive father, ngunit kailangan mong gawin ang ipinangako mo, umupo si Emperor Marduk sa isang trono na may itim at puting robe. Nagsimulang lumabas ang pawis sa noo ng Dark Dragon King. Nagbayad siya ng malaking halaga para kunin si Emperor Marduk, at nangako siya ng higit pang mga reward pagkatapos niya maging Pirate Emperor, kung hindi, paano niya nakuha si Emperor Marduk? Hanggat kaya kung maging Pirate Emperor at makapaghiganti sa taong pumatay sa aking adoptive father, magiging sulit ang lahat, lumitaw ang pagiging mapagpasyahan sa mga mata ng Dark Dragon King. Wala na siyang daan para umatras ngayon. Si Emperor Marduk ang tanging pag-asa niya. Bagamat ang kanilang panig ay may mas kaunting mga hari, walang sino man ang nag-alinlangan na ang isang Void God Realm Emperor ay may kakayahang baguhin ang takbo. Aking Panginoon, hindi maganda. Dumating na ang Cold Moon King at ang Giant Shark King. Nagkaroon ng kaguluhan. Pinangunahan ng Giant Shark King at ng Cold Moon King ang 7 domain level kings at halos 20 normal na hari upang palibutan ang barkong pandigma ng Dark Dragon King. Ang mga surge ng King Intent at Magnificent Power ay tila nag-freeze sa hangin. Sa loob ng Dark Dragon Warship, bukod kay Emperor Marduk, ang lahat ay nabahala at hindi makahinga. Ang bilang na ito ng Void God Realm Kings ay nangangahulugan na halos lahat ng mga pirata sa Pirate Sacred Land ay dumating na. Ang mga pirata ay hindi karaniwang nagtutulungan. Sa panahon lamang ng pakikipaglaban para sa Pirate Emperor na unawaan ng iba kung gaano kalakas ang kahariang pirata na ito. Hehe, isang grupo lang ng mga mahihina ang nagsama-sama, isang mahinang tawa ang narinig mula sa loob ng Dark Dragon Warship. Shua!
Isang lalaking nakasuot ng mahabang itim at puting damit ang lumitaw sa himpapawid, at ang pagdagsa ng Imperial Power ay kumalat sa ilang daang milya at tinakpan ang kalangitan sa isang madilim na pulang ulap. Ang araw at buwan ay tila nakaharang, at ang kapaligiran ay tila baluktot. Parang binura ng kamay ang langit. Boom! Ang walang limitasyong karagatan at ang dimensyon ng kaluluwa ay nagsimulang manginig, at ang mga puso ng lahat ng mga haring naruroon ay nanginginig. Ang kahangahangang kapangyarihan ng mga normal na hari ay nagsimulang magwasak sa harap ng imperial power ng emperador. Para bang isang higanteng bulalakaw ang bumagsak sa mundo ng mga bula. Ang pagkakaiba nila ay parang langit at lupa. Naramdaman pa ng mga mahihinang hari na kumukulo ang kanilang dugo, at kailangan nilang pilitin ang kanilang sarili na kumalma. So, ito ang kapangyarihan ng isang emperador. Ito ang unang pagkakataon para sa maraming hari na nakilala ang isang emperador. Weng! Habang ang lahat sa loob ng 200 milya ay natatakpan ng madilim na pulang ulap, nagsimulang kumilos ang malaambon at kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kahangahangang kapangyarihan ng mga hari mula sa alyansang pirata ay ninakaw, at hindi sila makakilos sa paraang gusto nila. Ito ay isang pagkakaiba sa intent. Guru, itong Emperor Marduk ay walang lakas sa pakikipaglaban ng isang bagong emperador. Ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa mga normal na emperor, naging solemne ang ekspresyon ng batang demigod habang nakatingin sa madilim na pulang ulap. Ano ang iyong mungkahi? Nanatiling walang ekspresyon si Francis. Hindi hihigit sa 30% ang tsansa na manalo ang alyansa ng pirata porsyento. Iminumungkahi kung umalis na si Master. 705. Hindi hihigit sa 30% ang tsansa na manalo ang alyansa ng pirata. Iminumungkahi kung umalis na si Master, mataimtim na sabi ng batang si Demigod. Hindi magiging mahirap para kay Francis na tumakas sa magulong labanan gamit ang kanyang lakas, ngunit nagsimulang mag-isip si Francis at pagkatapos ay umiling, ito ay isang magandang pagkakataon para maunawaan ang lakas ng isang emperador. Hindi pa siya nakipag-away sa isang emperor dati, at si Emperor Marduk ay hindi kahit isa sa mga nangungunang emperador. Kung hindi niya kailangang maglakas loob na lumahok sa labanang ito, paano niya haharapin ang emperor ng kamatayan? Higit pa rito, si Francis ay nasa panig ng Cold Moon King, kaya dapat niyang ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan tulad ng kanyang ipinangako. Boom! Ang Purple Soul Sea ni Francis ay biglang nagsimulang manginig habang siya ay ikinulong ng isang malakas na layunin. Kung ito ay isang taong mas mahina kaysa sa isang hari, ang kanilang mga kaluluwa ay maaaring nabasag na, at sila ay masasaktan kahit na sila ay isang hari. Emperor Marduk. Nanlamig ang puso ni Francis habang sinulyapan niya si Emperor Marduk sa gitna ng madilim na pulang ulap. Ang layunin ay nagmula kay Emperor Marduk. Nakalok siya kay Francis. Parehong umiling ang Cold Moon King at ang Giant Shark King. Ang layunin ni Emperor Marduk ay nakalok sa kanilang tatlo ng sabay-sabay at niyanig ang kanilang mga kaluluwa. Guru, itong Emperor Marduk ay nag-iwan ng marka sa inyong tatlo, babala ng batang demigod, at nalaman ni Francis na ang Dark Dragon King ay may malupit na ngiti. Malinaw na si Francis ay isa sa mga taong dapat patayin, kaya naman siya ay ikinulong. Ito ay dahil napatay niya ang adoptive father ng Dark Dragon King. Para naman sa dalawa pa, ang Giant Shark King at ang Cold Moon King ay makapangyarihang katunggali para maging Pirate Emperor, at direktang pinagbantaan nila ang katayuan ng Dark Dragon King. Bahagyang nagulat si Emperor Marduk habang ang kanyang mga tingin ay nag-scan kay Francis. Hindi ba nabasag ng kanyang layunin ang kaluluwa ng junior na ito? Naramdaman niya na ang aura ng kaluluwa ni Francis ay parang bundok ng kidlat at hindi magagalaw. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Emperor Marduk. Napakaraming mahuhusay na tao sa mundo, at ang ilan ay may malalakas na kaluluwa habang ang iba ay may matatag na layunin. Nagkaroon pa nga ng lahi sa 10,000 ancient races na naging mas malakas sa pamamagitan ng paglamon sa kaluluwa ng iba. Mag-ingat ang lahat. Mga hari sa ibaba ng antas ng domain, lumayo kay Emperor Marduk.
Ako at ang Cold Moon King, pati na rin ang 4 na domain level kings, ay pipigilan si Emperor Marduk. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay nagutos, ngunit si Emperor Marduk ay nagsimula ng umatake. Boom! Ang madilim na pulang ulap ay tila nabuhay habang hinaharangan nito ang araw at buwan. Ang espasyo dito ay kinokontrol ni Emperor Marduk, at hinarang niya ang alyansa ng pirata at ang Pirate Kings. Mamatay! Dahan daw ang itinaas ni Emperor Marduk ang kanyang kamay at bumuo ng isang madilim na pulang kamay sa hangin na bumaba mula sa langit. Ang maitim na pulang kamay na ito ay sinundan ng alon ng parang ambon na tila kumakatawan sa layunin ng sansinukob. Hindi maganda. Naging mabigat ang katawan ng Cold Moon King at ng Giant Shark King habang ginagawa nila ang lahat para makaiwas sa madilim na pulang kamay na nakatutok sa kanila. Hanggat napatay ang dalawang peak-tier na hari, ang alyansa ng pirata ay magugunaw kaagad. Imahe ng Giant Shark. Ang Giant Shark King ay umungal habang binubuksan ang kanyang bloodline at natabunan ng imahe ng isang malaking sinaunang peteng. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay, at ang nangingibabaw na kapangyarihan ng imahe ng peteng ay lumalas patungo sa pulang kamay. Natatanging malamig na buwan. Ang espada at talon ng Cold Moon King ay nag-intertwined at nagpadala ng nakamamanghang sinag ng buwan sa hangin na nagsimulang pamunit sa madilim na pulang ilaw. Siyempre, ang dalawang peak-tier kings ay kailangang umiwas sa isang tabi habang hinaharangan ang maitim na pulang kamay. Hindi sila naglakas loob na makipag-away dito ng direkta. Bam! 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 Ang madilim na pulang kamay pagkatapos ay sumabog at tinakpan ang lahat sa loob ng ilang daang yarda. Arg! Dalawang normal na hari sa malapit ang hindi nakaiwas sa oras at naging dalawang puddles ng dagwang tubig. Sa isang palad lang, dalawang normal na hari ang napatay. Huminga ng malamig ang mga hari ng alyansang pirata. Ang mga haring hindi pa nakabuo ng domain ay mga langgam sa harap ng isang emperador, bulong ng batang demigod, at ang puso ni Francis ay namanhid. Nakakatakot ang lakas ng isang emperador. Dodge! Ang mga normal na hari ay nagsimulang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Lahat ay kumalat, iwinagayway ng Cold Moon King ang kanyang talon at espada kay Emperor Marduk. Isang higanting palakol ang lumitaw sa kamay ng Giant Shark King. Isa itong peak-tier na Earth-grade na armas. Ang higanting palakol ay naglalaman ng kapangyarihan ng domain ng isang peak-tier king at ang imahe ng peteng na naging sanhi ng panginginig ng hangin. Boom! Boom! Bam! Ang mga pag-atake ng dalawang peak-tier kings ay dumapo kay Emperor Marduk, at siya ay may ngiti ng panunuya sa kanyang mukha habang ikinakaway niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang butas na may madilim na pulang ilaw na bumalot sa mga pag-atake. Higit pa rito, ang butas ay umalangaw-ngaw sa madilim na pulang ulap at nagkaroon ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Hindi maganda. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay parehong hinaila patungo sa butas. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang gintong araw ang kumislap sa hangin at bumaril kay Emperor Marduk. Napatalon si Emperor Marduk sa takot. Ang ginintoang araw na ito ay tila nakalock sa kanyang kaluluwa, at kahit na siya ay hindi makaiwas dito. Higit pa rito, ang araw na ito ay naglalaman ng aura ng pagkasira, na kahit siya ay hindi naglakas loob na maliitin. Ito ang pinakamalakas na araw na pinakawalan ni Francis matapos makuha ang Skylocking Bow. Kung ikukumpara sa 10 araw na nakalipas, ang God Tribulation Lightning sa Scarlet Destruction Wind Lightning ng araw na ito ay mas malakas kaysa dati. Whoosh! Bam! Ang imahe ng isang materialized na dimensyon ay nakapalibot kay Emperor Marduk, at ang lakas ng araw ay nagsimulang humina at pagkatapos ay nabasag matapos hampasin si Emperor Marduk. Ang munting mundo ng isang emperador isang materialized spatial domain. Nanginig ang puso ni Francis. Kahit na ang araw na ito ay maaaring hindi masyadong nagbanta kay Emperor Marduk, nakatulong pa rin ito sa dalawang peak-tier na hari. Atake! Ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang 4 na domain level kings ay nag-counter-attack. Sa pagharap sa napakaraming elite na hari, kahit si Emperor Marduk ay hindi nang ahas na maliitin sila. Bam! Boom! Bam!
Ang Cold Moon King at ang iba pang mga hari ay nagsagupaan laban kay Emperor Marduk, na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Kasabay nito, pinangunahan ng Dark Dragon King ang iba pang Pirate Kings at nagsimulang lumaban sa iba pang alyansa ng pirata. Patayin. Ikinaway ng Dark Dragon King ang kanyang halberd, at hindi man lang siya napigilan ng mga normal na kings. Si Emperor Marduk lamang ang nagpatigil sa Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang pinakamalakas na pirata. Nangangahulugan ito na ang Dark Dragon King ay hindi mapigilan. Brat, humanda ka sa kamatayan. Dinilaan ng Dark Dragon King ang kanyang mga labi at tumingin kay Francis na may malupit na tingin habang umaakyat ito sa kanya. Kidlat ng Wings Wind Flash. Ginamit ni Francis ang kanyang Wings of Wind at Lightning para humiwalay sa Dark Dragon King. Kung hindi ginagamit ang God's Spiritual Eye, magiging mahirap para kay Francis na labanan ang isang Pictier King ng direkta. Ang Dark Dragon King ay mayroon pa ring 4 pang domain level kings at 2 normal na kings, samantalang ang Pirate Alliance ay mayroon lamang 3 domain level kings at 20 normal na kings. Ang Dark Dragon King lang ang makakapagpatigil ng 2 o 3 domain level kings. Bagamat hindi dehado ang panig ni Francis dahil sa napakaraming bilang, madaling nasupil ni Emperor Marduk ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang kumpanya. Nagkaroon pa siya ng oras para salakayin ang iba, at kaya niyang pumatay ng Pirate King sa bawat strike. Kapag natalo ang Cold Moon King o ang Giant Shark King, sa isang iglap ay iikot ang tubig. Little Cain, tumingin si Francis sa batang demigod at nagbigay ng utos. Guro, gusto mo bang? Ang batang demigod ay nagpahayag ng isang pambihirang hitsura ng kaguluhan. Sure. Ang batang demigod ay iniwan ni Francis. Meow meow. Kaagad pagkatapos nito, lumitaw ang isang maliit na kulay pilak na kulay abon na pusa na may hawak na bandila sa larangan ng digmaan. Hu! Ang Ghost Corpse Cursed Array ay agad na binuksan, at ito ay umabot ng ilang milya. Matapos makuha ang asensya ng maraming hari, ang Ghost Corpse Cursed Array ay naging mas malakas. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay pinaikli ang hanay sa 100 yarda lamang, at ang gawain nito ay kolektahin ang diwa ng mga patay na hari. Teknolohiya sa paglipad ng Lightning Wings. Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Francis ay pumuputok habang siya ay nawala. Arg! Isang normal na hari sa ibaba ang pinatay ni Francis. Sa pamamagitan ng paggamit ng Lightning Wings Flying Technique at Wind Lightning Wings Slash ng magkasama, madaling mapatay ni Francis ang kanyang mga target. Gagamitin niya ang Wind Lightning Wings Slash sa sandaling dumating siya, at ang target ay hindi makakapag-react sa oras. Napansin man nila ito, wala silang panahon para umiwas o umiwas. Ito ay dahil, sa usapin ng bilis, bukod sa Emperor at ilang Pictier Kings, wala ni isa sa kanila ang makakahabol kay Francis. Arg! Sa isa pang flash, mabilis na pinatay ni Francis ang isa pang normal na hari. Ang Dark Dragon King ay mayroon na lamang 4 na domain level kings ang natitira, at siya ay inatake ng grupo ng Pirate Kings. Nagsalubong ang mga kilay ni Emperor Marduk. Hindi niya hahayaang mapahamak ang Dark Dragon King. Arg! Itinulak ni Emperor Marduk ang isang palad na ikinamatay ng 2 normal na hari at malubhang nasugatan ang isa pa. Siyempre, gusto rin ni Emperor Marduk na tanggalin si Francis, ngunit ang mga diskarte ng huli ay masyadong malalim, at mayroon pa siyang kakayahang makalusot sa kalawakan. Noon, nagawang makatakas ng Wind Lightning Emperor kahit mula sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Kasabay nito, sa himpapawid sa itaas ng 10,000 Abyssal Islands Zone, isang malamig na itim na barko ang lumilipad sa himpapawid, at naglabas ito ng nakakagulat na aura ng kamatayan. Ang mga hayop at hayop sa malapit ay nanginginig sa takot saan man pumunta ang barko. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ay nasa unahan natin, isang mainit na kabataan ang tumingin sa unahan. Ayon sa aming pagsusuri, ito ang direksyon na maaaring tinakasan ni Francis, umaalingaw-ngaw na boses ang nagmula sa isang malapit na Death Spirit Lord na nakasuot ng yin-yang mask. Si Looper ay may magalang na ekspresyon habang nakatingin sa pinuno ng 4 na Death Spirit Lords ang yin-yang Lord. 706.
Sa loob ng 10,000 Abyssal Islands Zone, sa gitna ng 18 corners, nagkaroon ng magulong labanan sa pagitan ng mga hari, at ang kalangitan ay tila nakulong ng isang madilim na pulang ulap at nahiwalay sa mundo. Boom! Bam! Patuloy na pinigilan ni Emperor Marduk ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite na hari. Arg! Sa tuwing umaatake siya, maaari niyang patayin ang isang kalapit na hari gamit ang kanyang imperial power. Ang mga normal na hari ay humiwalay kay Emperor Marduk, habang ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite na hari ay pumasok sa isang mahirap na labanan. Ilang sandali lang, lahat ng anim ay nasugatan, at isa sa mga domain level kings ang malubhang nasugatan. Kung hindi dahil sa malakas na opensa ng Cold Moon King at sa bloodline ng Giant Shark King, ilang mga domain level kings ang matagal nang napatay. Kung manalo tayo o hindi ay depende sa panig ni Francis, ang Cold Moon King ay kumislap sa ere. Ang bloodline ng Giant Shark King ay nagbigay sa kanya ng sobrang lakas, at siya lang ang maaaring humarang kay Emperor Marduk ng direkta. Gayunpaman, ito ay pansamantala lamang. Ang dalawang Pictier Kings ay gumamit ng mga lihim na diskarte upang mabilis na mapataas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, na hindi maaaring mapanatili ng matagal dahil sa malaking halaga ng enerhiya na ginamit. Ang tanging pagkakataon na manalo ay napakaraming numero. Kung ang panig ni Francis ay maaaring mabilis na tapusin ang Dark Dragon King at ang kumpanya, mayroong isang pagkakataon na magtagumpay kung ang lahat ng mga hari ay umatake sa Emperor. Alam din ni Francis na ang kritikal na punto ay nasa kanyang panig. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga numero, at tiyak na masusupol nila ang Dark Dragon King at ang kumpanya. Ang tanging isyo ay kung gaano kabilis nila ito magagawa. Ang Dark Dragon King ay may 4 na domain level kings na natitira, kumislap ang mga mata ni Francis. Para sa iba pang dalawang normal na hari, ang isa ay napatay ni Francis habang ang isa ay namatay sa ibang lugar sa labanan. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay iwinagayway ang array flag sa paligid at hinigop ang asensya ng mga hari kapwa kaibigan at kalaban. Sa isang maikling iglap lang, nakuha na ng Ghost Corps Cursed Array ang asensya ng 5 o 6 na hari at ito ay naging mas malakas. Ang esensya ng Kings ay lubhang kapakipakinabang para sa Ghost Corps Cursed Array, at nang ang kanilang mga kaluluwa ay napuno ng kapangyarihan ng puot, sila ay mas malakas. Sa nakalipas na ilang araw, ang mga sinumpaang Ghost Corpses ay nakarating na lahat sa middle stage na Small Origin Core Realm, at ang kanilang mga katawan ay napakalakas. Ngayon na ang hanay ay patuloy na naka-absorb ng 5 o 6 na hari, ang mga aura ng mga sinumpaang Ghost Corpses ay lumalapit na sa late stage na Small Origin Core Realm. Illusion Maze Domain. Si Francis ay nakipaglaban sa mga hari sa antas ng domain, at isang malabo na kalituhan ang tila sumanib sa hangin, nanginginig ang kanilang mga isipan at naghihigpit sa kanilang mga pandama, na nagdulot sa kanila ng mga pagkukulang. Arg! Isa sa mga hari sa antas ng domain ay agad na pinatay ng ilang hari, at isa pang hari sa antas ng domain ang nasugatan at sinubukang tumakbo, ngunit isang gintong arrow ang tumama at napatay siya. Meow meow. Mabilis na hinigop ng munting paws ang magnanakaw ang diwa at kaluluwa ng dalawang hari. Ang domain level kings ay nagbigay ng mas malaking benepisyo para sa mga sinumpaang Ghost Corpses. Sa sandaling ito, ang Ghost Corps Cursed Array ay naglabas ng nakakatakot na aura na kahit ang mga normal na hari ay kailangang umatras. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng puot at ang hangin ng kamatayan na nagmumula rito ay maaaring bumuo ng isang kalasag na nagpoprotekta laban sa mga shockwaves ng mga normal na hari. Ha. Ang sarap sa pakiramdam. Tapusin na natin ang Dark Dragon King. Ang mga hari ng alyansa ng pirata ay napakasarap sa pakiramdam. Ang Dark Dragon King ay mayroon na lamang 2 domain level kings na natitira, at sila ay nasugatan. Kung magpapatuloy ito, ang Dark Dragon King at ang kumpanya ay hindi makakatagal ng higit sa 1 dosenang hininga. Hindi maganda, ang brat na iyon. Ang mga mata ng Dark Dragon King ay tumingin kay Francis ng may galit, ngunit ang Wings of Wind at Lightning ni Francis ay masyadong mabilis. Kung gusto niyang tumakbo, wala sa mga naruroon na hari ang makakahabol. Ang biglang pag-ikot ng tubig ay nagpabago sa ekspresyon ni Emperor Marduk.
Masasabi niyang malaki ang impluwensya ni Francis sa takbo ng labanan. Brat, mamatay ka! Ibinuka ni Emperor Marduk ang kanyang mga braso at nagpakawala ng madilim na pulang ipoypo na nagtulak sa Cold Moon King, sa Giant Shark King, at sa iba pang mga hari pabalik ng ilang milya. Pagkatapos ay si Emperor Marduk ay sumisingil at ipinadala ang kanyang makapangyarihang layunin. Boom! Naramdaman ni Francis ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Kung ito ay isang normal na hari sa kanyang lugar, sila ay masusugatan ng husto kung hindi papatayin, ngunit ang kaluluwa ni Francis ay naging mas malakas kaysa sa isang normal na hari pagkatapos na ang kanyang God's spiritual eye ay umunlad. Dagdag pa sa katotohanan na uminom siya ng tubig mula sa Ancient Dream Realm, ay nilinis ng God Tribulation Lightning, at nilinang ang 10,000 Divine Thoughts Technique, ang kanyang kaluluwa ay napakalakas. Matapos makuha ang God Tribulation Lightning, ang kaluluwa ni Francis ay maihahambing na ngayon sa isang peak-tier king, ngunit medyo malayo pa rin sa isang emperor. Kidlat na Wings Wind Flash. Inilibot ni Francis ang kanyang Lightning Wing Secret Technique at naging isang arko ng kidlat. Hindi siya nagpanik sa harap ng isang emperador. Ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite ay ginawa ang kanilang makakaya upang pigilan si Emperor Marduk, ngunit kung gusto ng isang emperor na umalis, walang makakapigil sa kanya. Ang pinakamahusay na magagawa nila ay limitahan ang kanyang bilis. Isang emperador ang personal na papatay ng isang junior sa Origin Core Realm. Malamig na ngumisi ang Cold Moon King habang nilalaslas niya ang kanyang talon at espada. Malamig na tumawa si Emperor Marduk at patuloy na hinabol si Francis. Bagamat mabilis si Francis, papalapit na si Emperor Marduk. Francis, mag-ingat ka. Ang Cold Moon King, ang lalaking may gintong buhok, at ang kumpanya ay hindi napigil ang mapabulalas. Gayunpaman, sa kanilang paningin, ang kabataang may pakpak ay kalmado. Munting Kane, ikaw na ang bahala ngayon, sabi ni Francis, at sa sandaling matapos ang kanyang mga salita, isang nakakagulat na layunin ang sumilay sa kalangitan. Sa mga tuntunin ng dami, ang layunin ay hindi kasing lakas ng isang emperor, ngunit ang pagkakatugma nito sa langit at lupa ay higit na nalampasan ng isang emperador. Iyan ay naramdaman ni Emperor Marduk ang pagyanig ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Sure! Isang batang may gininto ang balat na tumingin sa paligid ng 3 taong gulang ay napalibutan ng maluwalhating kapangyarihan habang siya ay nagpakita sa tabi ni Francis. Ito ay ang batang demigod. Bam! Ang batang si demigod ay sumuntok, at ang layunin na nakapaloob dito ay nalampasan pa ang isang emperador. Ang gininto ang kamao ay tulad ng nakakapasong araw, at tila nagtatag ng pangangibabaw sa langit at lupa. Arg! Isang nasugatang domain level king ang agad na napatay ng kamaong ito. Hahaha. As expected, everything's different after merge with the demigod intent, tuwang-tuwa ang batang si demigod. Yung batang yun. Kapwa huminga ng malamig ang kaibigan at kalaban. Ang suntok ay hindi inaasahan, at ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay walang limitasyon. Nagulat si Emperor Marduk. Kahit siya ay hindi makita ang layunin sa suntok na ito. Nangangahulugan ito na ang Dark Dragon King ay mayroon na lamang isa pang domain level king na natitira, kaya siya ay nasa panganib. Skysilong Palm. Ang batang demigod ay tumayo sa harap ni Francis at dahan-daang inilabas ang kanyang mga palad. Sa sandaling iyon, ang langit at lupa ay tila umiral sa putik. Parang ang oras mismo ay bumagal. Boom! Ilang sinag ng gininto ang liwanag ang pumipihit sa hangin at dumapo kay Emperor Marduk, na naging sanhi ng pag-freeze ng kanyang bilis at pagkilos. Bagamat hindi sapat ang battle power ng batang demigod para direktang saktan siya, naramdaman ni Emperor Marduk na parang pinaghihigpitan ang kanyang intent at imperial power. Ito ang maalamat na Skysilong Palm. Nabawi ng batang si demigod ang higit pa sa kanyang mga alaala pagkatapos na sumanib sa demigod intent, at maaari niyang gamitin ang pinasimpleng bersyon ng Skysilong Palm. Higit pa rito, ang paglilinang ng batang demigod ay umabot na sa pinakamataas na Great Origin Core Realm, isang hakbang lang ang layo mula sa Void God Realm.
Mukhang hindi nasayang ang plano ng Demigod Revival, tumango si Francis. Ang lakas labanan ng batang demigod ay halos maihahambing sa isang peak-tier king, at ang kanyang layunin ay pinigilan ang karamihan sa mga tao sa Void God Realm. Patayin ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at ang iba pang mga elite ay sumugod kay Emperor Marduk ng may kagalakan, at ang bilis ng huli ay pinaghigpitan ng Sky Silang Palm. What the fuck? Anong klaseng background meron ang batang iyon? Natigilan si Emperor Marduk. Kung ang cultivation ng batang demigod ay nasa Emperor rank din, si Emperor Marduk ay agad na napatay. Ito ang unang pagkakataon na si Emperor Marduk ay dehado. Ang Demigod Kane ay isang maalamat na tao na nabuhay 12-dosenang milenya na ang nakalipas, at iba ang hitsura niya noon. Kahit na ang ilan sa mga emperor mula sa True Martial Sacred Land ay hindi siya makikilala. Teknolohiya sa paglipad ng Lightning Wings. Ginamit ni Francis ang kanyang Wings of Wind and Lightning at dumating sa tabi ng Dark Dragon King, pinalabas ang kanyang Wind Lightning Wing Slash na may ilang God Tribulation Lightning na sumanib dito. Tumakbo. Ang Dark Dragon King ay nasugatan na, at ang isa pang Domain Level King ay pinatay ng ilan pang mga hari. Ang Dark Dragon King na lang ang natitirang hari. Skylocking Bow. Isang gintong araw ang nabuo sa Dark Silver Bow ni Francis at bumaril sa hangin. Sa sumunod na sandali, ang araw na natatakpan ng kulay scarlate na Wind Lightning at isang tipak ng God Tribulation Lightning ay tumago sa balikat ng Dark Dragon King. Malubhang nasugatan ng Dark Dragon King at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas siya mula sa nakapalibot na mga hari. Ngunit sa sandaling ito, isang madilim na usok ang lumitaw sa kanyang harapan. Ano? Naramdaman ng Dark Dragon King na nagsimulang umagos ang kanyang diwa, at dahil sa katotohanan na marami siyang pinsala, ang puwersa ng pagguho ng kapangyarihan ng Ghost Corps ng puot ay ilang beses na mas malakas kaysa karaniwan. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang array flag at ginawang usok ng bangkay ng multo ang ilang usok ahas na pumulupot sa kanilang sarili sa Dark Dragon King. Fucking cat, mamatay ka na. Ang Dark Dragon King ay umungal sa galit. Mula sa simula ng labanan, palagi na siyang napapalibutan ng iba pang mga hari, at palagi siyang kailangang gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang tumigil sa oras. Meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay sumikat sa Ghost Corps Cursed Array. Hindi na mahanap ng Divine Sense ng Dark Dragon King ang pusa, at hinihigop pa ng Ghost Corps Cursed Array ang kanyang life force. Namuti ang mukha ng Dark Dragon King, at hindi na siya ng ahas na manatili pa. Puwersa siyang humiwalay sa Ghost Corps Cursed Array, pero mas mapatla pa ang mukha niya kaysa dati. Sa mismong sandaling iyon, isang maitim na punyal ang tila lumitaw mula sa manipis na hangin. Whoosh! Ang punyal ay tumusok sa ulo ng Dark Dragon King at naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo kung saan-saan. Parang kusa niyang sinugod ang misteryosong punyal. Shadow Kill Imperial Dagger. Ang mukha ng Dark Dragon King ay namuti sa gulat. Ang Shadow Kill Imperial Dagger ay hindi lamang tumago sa kanyang katawan. Sinaksak din nito ang kanyang kaluluwa. Bilang isang sagradong item ng Dao of Assassination, ang Shadow Kill Imperial Dagger ay may mahiwagang kakayahan na maihahambing sa Skylocking Bow. Noon, ibinigay ng munting paws ang magnanakaw ang lahat para makilala ang Shadow Kill Imperial Dagger. Imposibleng patayin ako. Sinubukang lumaban ng Dark Dragon Kill. Pa! Sinampal ng munting paws ang magnanakaw ang kanyang mukha gamit ang mga paa nito at nahihilo siya. Arg! Isang sigaw ang tumunog sa Soul Dimension habang nagsimulang matuno ang kaluluwa at katawan ng Dark Dragon King sa Ghost Corps Cursed Array. 707. Habang sinisipsip ng Ghost Corps Cursed Array ang laman at dugo ng isang peak-tier king, nagsimula itong mag-evolve, at nagsimulang lumitaw ang mga pares ng pulang mata. Ang mga pulang mata na ito ay nagmula sa mga isinumpang multo bangkay. Nang magsama-sama silang lahat, lumitaw ang isang nakakatakot na mental energy na kapangyarihan ng puot na sapat na para palamigan ang mga puso ng Void God Realm Kings at gawing baliw ang sinuman sa ibaba ng Void God Realm. Nagpakita si Francis ng isang masayang ekspresyon.
Ang Ghost Corpse Cursed Array ay umabot sa isa pang antas, at ang mga Ghost Corpses ay sumailalim lahat sa isang ebolusyon. Sure! Sa ilalim ng kontrol ng maliit na pus ang magnanakaw, ang mga pulang mata ay nagsimulang kumupas. Sa pagkamatay ng Dark Dragon King, ang mga taksil ng Pirate Sacred Land ay tuluyang naalagaan. Hindi napigilan ng mga Pirate Kings na mapabuntong hininga. Isang pangunahing pirata figurehead na namuno sa loob ng 100 taon ay namatay ng ganoon. Lahat, sama-samang umatake. Nag-react ang mga pirata at nagsimulang salakayin si Emperor Marduk. Ang domain level kings ay naniningil habang ang normal na kings ay gumagamit ng mga pangmatagalang pag-atake. Bilang Void God Realm Kings, maaari silang mabuhay ng hanggang libo-libo at 10,000 taon. Hindi mahirap mag-ipon ng isang long-range na sandata sa buong buhay nila. Ang 20 o higit pang hari, kabilang ang Cold Moon King at ang Giant Shark King, ay nagpakalat ng kanilang king intent at kanilang magnificent power at nagpakawala ng kanilang mga pag-atake kay Emperor Marduk. Emperor Marduk, ang Dark Dragon King ay patay na. Ano ang silbi ng manatili kang mag-isa? Sabi ng Giant Shark King sa mahinang boses. Sa 20 haring nagsama-sama, tiyak na sila ang may kapangyarihan laban kay Emperor Marduk. Sa gitna nila, pinigilan ng Sky Silong Palm ng batang demigod ang intent at imperial power ni Emperor Marduk na nagpapahina sa kanyang lakas. Si Emperor Marduk ay namumula sa galit. Ang isang emperador na tulad niya ay talagang napilitan sa isang sitwasyong tulad nito. Boom! 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 Habang umaatake ang Peak Tier Kings, Domain Level Kings, at normal na Kings, nagsisimula ng matalo si Emperor Marduk. Kahit na gusto niyang mag-breakout, kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo ngayon. Bagamat maaaring namatay na ang Dark Dragon King, papatayin ko ang lahat ng ipinangako ko sa kanya na papatayin ko, malamig na ngumisi si Emperor Marduk, at sa sandaling matapos niya itong sabihin, nagsimulang gumalaw ang madilim na pulang ulap. Ang balangkas ng isang munting mundo ay nagsimulang punan ng hangin at harangan ang mga pag-atake ng mga hari. Emperor Marduk, hindi mo mapipigilan ang aming mga pag-atake kahit na ang iyong munting mundo ay magkatotoo. Ano ang silbi ng paggawa nito? Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay nanghihikayat habang sila ay umaatake. Sa ngayon, sinusubukan lang ni Emperor Marduk na iligtas ang mukha. Matapos ang kanyang Little World materialize, ang kanyang depensa at opensa ay parehong tumaas ng husto. Pang! 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 Bam! Gayunpaman, ang mga kapangyarihang labanan ng mga haring ito ay maaaring mag-flip ng mga ilog at karagatan. Sila ay walang kapantay sa loob ng bansa. Agad na napuno ng mga butas ang Little World ni Emperor Marduk. Papatayin ko ang 3 taong iyon kahit na kailangan kong magbayad ng isang presyo. Bilang isang emperor, si Emperor Marduk ay may sariling pagmamalaki, na hindi nagbigay daan sa kanya na sumuko ng ganoon kadali. Kaya naman, ginamit pa niya ang kanyang munting mundo para harangin ang mga pag-atake. Nagsimulang kumulo ang kanyang kaluluwa at truyuan, at nagsimulang mabuo sa kanyang kamay ang isang nagninangas na dugo pulang talam. Ang dugong pulang talam ay 100 yarda ang haba at sinunog na may kalahating transparent na apoy na nagbigay ng ipinagbabawal na aura. Mamatay. Namula ang mukha ni Emperor Marduk sa puot habang nilaslas niya gamit ang talam. Basag. Ang mga pag-atake ng mga hari ay nabasag, at ang higanteng talim ay hiniwa sa langit at lupa. Nagkaroon pa nga ng mga tunog ng spatial domain na nadudurog. Arg! Sa ilalim ng pag-ataking ito, ang isang domain level king at 2 normal na hari ay agad na naging puddle ng dugo at tubig. Anong malakas na pagkakasala? Kahit na ang mga spatial domain ay nasira, ang puso ni Francis ay namanhid. Kapag ang isang emperador ay naging all-out, ang kanilang lakas sa labanan ay tataas ng ilang beses. Higit pa rito, ang pulang dugo na talim na ito ay hiniwa din ang mga kaluluwa. Emperor Marduk, baliw ka. Sinasayang mo ang iyong buhay. Lahat, magsama-sama kayo. Ang mga Pirate Kings ay nagalit at nabigla habang ginagamit nila ang kanilang mga lihim na pamamaraan. Hahaha. Kayong mga pirata, mamatay kayo. Ang mukha ni Emperor Marduk ay puno ng hangarin na pumatay. Sky Ceiling 18 Palms.
Angal ng batang si Demigod habang inilalabas ang kanyang buong bloodline. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan na may gininto ang liwanag habang ang kanyang kaluluwa ay ganap na sumanib sa demigod intent. Ang kanyang mga palad ay tila dahan-daang itinulak palabas, ngunit lahat sila ay dumapo sa little world ni Emperor Marduk. Sky Ceiling 18 Palms. Kumpletong teknik iyon ng Sky Ceiling Palms. Ang layunin ni Emperor Marduk at ang munting mundo ay napigilan. Habang ginagamit ang Sky Ceiling 18 Palms, mas lumakas ang pressure at ceiling effect. Hehe, kapag nagamit ko na ang lahat ng aking Sky Ceiling 18 Palms, ang kapangyarihan ng aking pagbubuklod ay magiging 18 beses na mas malakas. Sa mga sandaling iyon, kaya ko na ring selyuhan ang langit at lupa, itinulak ng batang si Demigod ang kanyang mga palad. Sa totoo lang, sa ngayon, hanggang ika-8 palad lang niya ang pinakamarami. Gayunpaman, kahit na noon, ito ay napakaganda. Kaya niyang isilang isang peak tier king at isang pocket dimension. Hindi maganda. My little world. Mabigat ang puso ni Emperor Marduk. Ang kanyang pagkakasala, kakayahan, at kahangahangang kapangyarihan ay pinaghihigpitan lahat. Sa oras na dumating ang ika-4 na Ceiling Palm, ang kanyang bilis ay limitado ng kalahati, at ang kanyang mga kakayahan sa opens iba ay humina ng 20 hanggang 30%. Guru, hanggang sa ika-8 palad ko lang magagamit ang teknik na ito. Hindi ko siya lubusang maselyuhan, sabi ng batang si Demigod. Tama na, tumanggo si Francis sa kanyang ulo. Kung tutuusin, ang kalaban nila ay isang emperador. Si Emperor Marduk ay pinigilan ng Sky Ceiling Palm at galit na inaatake ng 20 higit pang hari. Nasira ang kalahati ng kanyang munting mundo. Wow! Sa wakas ay nagluwa si Emperor Marduk ng isang subo ng dugo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi. Siguro hindi niya dapat pinalaki ang sarili niya. Hindi niya dapat sinubukang iligtas ang mukha. Masyadong ang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Ang isang emperador na nakaharap sa halos 20 hari habang pinipigilan ng Sky Ceiling Palm ay muntik siyang mahulog sa desperasyon. Master, isa siyang emperor kung tutuusin. Kailangan mong mag-ingat sa kanyang counterattack, ang batang demigod ay hanggang sa ika-7 palad, at si Emperor Marduk ay nasugatan na at naghahanda na gamitin ang isa sa kanyang mga nakatagong baraha. Bagamat kailangan ng malaking halaga para magamit ang hakbang na ito, sisiguraduhin kung makakatakas ako at mapatay ang kalahati ng mga tao dito, malamig na tawa ni Emperor Marduk. Bago siya makatakas, sasaktan niya ng husto ang mga taong ito. Sa sandaling ito, walang nakaalam na ang kaliwang mata ni Francis ay naging purple. Para bang mayroong isang malalim na lilang mundo sa loob nito. Ang kanyang buhok ay naging kulay ube na rin dahil sa ihip ng hangin. Sky Ceiling 8 Palm. Ginamit ng batang demigod ang kanyang huling Sky Ceiling Palm, at kapwa naging mabigat ang kaluluwa at isip ni Emperor Marduk. Nagluwa siya ng panibagong subo ng dugo dahil sa mga pag-atake ng mga hari. Ang kanyang munting mundo ay nagsimulang masira, ngunit kahit na siya ay malubhang nasugatan, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang ilang hari sa malapit ay nakakaramdam na ng hindi mapakali at ipinagbabawal na aura. Tanging ang eye bloodline ni Francis ang nakakakita ng malinaw sa paggalaw at sirkulasyon ng true yuan ni Emperor Marduk. Ang selyo ay nasa pinakamalakas at ang kanyang munting mundo ay nasira. Ito ang perpektong pagkakataon. Agad na ginamit ni Francis ang kanyang eye bloodline technique. True! Isang kalahating transparent na talim na nagliliwanag ng aura ng God Tribulation Lightning na tumusok sa dibdib ni Emperor Marduk. Dugo ay tumalsik sa lahat ng dako, at ang katawan ni Emperor Marduk ay nanlamig. Natigil sa kalahati ang kanyang tinatagong teknik na gagamitin niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay naging pula at puti, at ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang mga tainga, ilong, at bibig. Ang mga kalapit na Pirate Kings ay nakanganga ang mga bibig. Void Space Eye Slash. Bumalik sa normal ang kulay ng mata at buhok ni Francis. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mga mata ng Cold Moon King at ng Giant Shark King. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang kabataang ito ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan.
Sinong mag-aakala na ang pinakamalakas na punto ng kabataang ito ay hindi ang Wind Lightning inheritance, kundi ang kanyang eye bloodline. Sa sandaling ginamit ang God Spiritual Eye ni Francis, naramdaman ng mga haring naruroon na nanlamig ang kanilang mga kaluluwa sa pagkabalisa. Kaya, ito ang kanyang tunay na lakas. At ang tipak ng kapangyarihan na iyon maaaring ito ay ang God Tribulation Lightning. Umarte ang batang demigod na parang nabulunan. Sumanib siya sa demigod intent, hindi nagtagal at tumaas ng husto ang kanyang lakas. Bagamat naroon pa rin ang dark heart seed ni Francis, nakagawa na siya ng plano. Gayunpaman, nang makita ang linya ng dugo ni Francis, huminga siya ng malamig. Ang Void Space Eye Slash ay may mapanirang epekto kay Emperor Marduk. Ang Void Space Eye Slash ay hindi na mabilang na beses na mas malakas kaysa noong siya ay nasa Demigod Forgotten Garden. Ang Purple Destruction Wind Lightning ay naging Scarlet Destruction Wind Lightning, at ito ay sumanib sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay parang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Kung hindi dahil sa isang sorpresang pag-atake, na si Emperor Marduk ay pinaghihigpitan ng Sky Silang Palm, at na ang kanyang munting mundo ay nasira, hindi ko siya madaling tamaan, si Francis ay hindi naging mayabang. Sa pag-unawa ng Emperor sa space at sa kanilang mga pandama, magiging mahirap para sa Void Space Eye Slash na dumaong sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa sandaling ito, umaagos ang dugo sa ilong, tenga, mata, at bibig ni Emperor Marduk. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Sino ang makakaasa na ang isang Void God Realm Emperor ay haantong sa ganito? Pumutok. Sinunog ni Emperor Marduk ang kanyang true yuan at kaluluwa habang ang sirang munting mundo ay sumabog, maaaring pumatay sa mga kalapit na hari o pinalipad sila. Arg! 5 o 6 na malapit na Void God Realm Kings ang agad na napatay habang ang iba ay pinalipad. Sa kabutihang palad, ang munting mundo ay nasira. Kung ito ay kumpleto pa, ang kapangyarihan mula sa pagsabog ng isang munting mundo ay magiging 10 beses na mas malakas at maaaring makapatay pa ng isang emperador. Whoosh! Matapos ang pagsabog ng munting mundo, isang madilim na pulang ulap ang lumipad sa hangin. Ang bilis nito ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Francis sa kanyang peak. Sa isang kisap lang ng mata, nawala sa paningin si Emperor Marduk. Hindi ko makakalimutan ang tungkol dito. Kinagat ni Emperor Marduk ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang ekspresyon ay naging nakamamatay pagkatapos tumakas. Makalipas ang isang oras, nagsimula nang bumaba ang kanyang bilis, at nakarating siya sa mga gilid ng 18 Corners Pirate Sacred Land. Sa sandaling ito, isang malamig na itim na metal na barko ang lumipad. Void God Realm Emperor. Natigilan si Looper. Hindi pa nagtagal, siya at ang Yin Yang Lord ay nakadama ng tipak ng aura mula sa Eye of Death. Bumalik ka rito. Sigaw ng Yin Yang Lord. Ang Emperor na ito ay tila naantig ang aura mula sa layunin ng kamatayan, Looper at ang Yin Yang Lord's Token of Death ay parehong may naramdaman. Ano? Bumalik ka rito. Nagdilim ang ekspresyon ni Emperor Marduk. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak, at mayroon pa rin siyang 50 hanggang 60% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban na natitira. Gayunpaman, kahit noon pa man, hindi siya isang bagay na maaaring karibal ng isang peak tier king. 708. Si Looper at ang Yin Yang Lord ay malinaw na hindi masyadong mayabang na naniniwala silang kaya nilang panatilihin ang isang emperor, kahit na siya ay malubhang nasugatan. Si Emperor Marduk ay puno ng galit at wala na itong mailalabas. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at tumingin kay Looper, ang Yin Yang Lord, at lahat ng Death Guard sa barko na may malupit na ngiti. Pakiramdam niya ay may pamilyar na pakiramdam sa kanila, na para bang alam niya ang tungkol sa kanila mula sa kung saan. Ang taong ito ay may mga bakas ni Francis. Dapat natin siyang itago, nagkatinginan sina Looper at ang Yin Yang Lord. Matapos matamaan ng Void Space Eye Slash ni Francis, may bakas ng Intent of Death kay Emperor Marduk dahil sa malaking halaga ng soul power na ginamit. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at agad na alam ang gagawin. Shua! Shua! Sabay silang naglabas ng kakaibang Token of Death.
Ang mga token ay kasing itim ng tinta, at isang sinaunang karakter ng kamatayan ang nakasulat dito. Parehong naglabas ng aura ng kamatayan na dumiretso sa kaluluwa. Naramdaman ni Emperor Marduk na nanlamig ang kanyang kaluluwa, at nabalisa siya. Isang layunin ng kamatayan ang lumabas mula sa mga token at nakalock kay Emperor Marduk. Yung mga token, pwede bang? Tila may naisip si Emperor Marduk, at kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sumunod na sandali, isang nakagigimbal na eksena ang lumitaw. Weng! Isang napakaitim na mata ang lumitaw mula sa gitna ng dalawang token at kumikinang ng puting liwanag, na parang kumukonekta sa mundo ng kamatayan. Mata ng kamatayan. Bulalas ni Emperador Marduk. Tama ang akala niya. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng mata ng kamatayan ay bumuhos mula sa mga token ng kamatayan ni Luper at ng Yin Yang Lord, at ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa noong nasa Purple Saint Rolands. Ito ay dahil sa pagkakaiba sa kalidad. Huling beses na lumitaw ang Eye of Death, ito ay nagmula sa Token of Death mismo dahil ang Death Intent ay maaaring maimbak dito at palabasan, samantalang sa pagkakataong ito, ginamit ito ni Luper at ng Yin Yang Lord bilang direktang koneksyon sa Emperor of Death's Eye of Death. Naramdaman ni Emperor Marduk ang panginginig ng kanyang puso, na parang hindi niya makontrol ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, bilang isang Void God Realm Emperor, hindi siya umatras. Sa papel, ang Emperor ng kamatayan ay may parehong paglilinang gaya niya, ngunit ang huli ay isang sinaunang emperador pati na rin ang inapo ng Diyos na mata ng kamatayan. Emperor of Death, baka mag-ingat ako sa iyo kung personal kang dumating, ngunit ang Eye of Death mo lang ang naglalakbay sa kalawakan, malamig na tumawa si Emperor Marduk, at halos mag-alab ang kanyang kaluluwa nang bumuo ito ng isang malakas na layunin. Si Luper at ang Yin Yang Lord ay parehong nakaramdam ng hindi makahinga, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig, ngunit sa kabutihang palad ang Token of Death sa kanilang mga kamay ay nagbigay sa kanila ng tiwala at isang uri ng proteksyon. Basag! Ang dalawang Token of Death ay biglang nabasag, at isang pares ng Eyes of Death ang lumitaw sa hangin. Ang mga mata ay madilim na parang bangin, at sila ay katulad ng Eye of Heaven ni Francis. Titig ng kamatayan. Boom! Isang boses ang tumunog sa Soul Dimension, at ang Eyes of Death ay tahimik na tumingin kay Emperor Marduk na parang bahagi sila ng Heavenly daw. Ano? Nadama ni Emperor Marduk na ang kanyang kaluluwa ay naging limitado, at hindi na niya ito makontrol. Ang kanyang life force ay nagyelo, at hindi siya makagalaw. Sa hangin sa itaas, nagsimulang umikot ang pares ng Eyes of Death. Imposible! Umungol si Emperor Marduk habang nagpupumiglas. Gayunpaman, pagkatapos ng laban hindi nagtagal, ang kanyang munting mundo ay nasira at siya ay nasugatan, na nag-iwan sa kanya ng 50 hanggang 60% na lamang ng kanyang lakas na natitira. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang kakayahang gawin iyon. Ang espiritual na anyo ng nahihirapang Emperor Marduk ay dahan-daang hinugot sa kanyang katawan. Ito ang kaluluwa ni Emperor Marduk. Sure! Ang kaluluwa ni Emperor Marduk ay sinipsip sa isang itim na whirlpool ng Eyes of Death. Gaze of Death. Ito ang sikat na pamamaraan ni Master, isang sagupaan sa pagitan ng mga kaluluwa. Ang mahinang kaluluwa ay aalisin, lumitaw ang paggalang sa mga mata ni Luper. Ang Gaze of Death ay itinuturing na isang ipinagbabawal na eye bloodline technique, pati na rin ang representasyong pamamaraan ng God of Death. Ito ay dahil ang may-ari ng Diyos na mata ng kamatayan ay ang Diyos ng kamatayan, ngunit isang tao lamang ang maaaring magkaroon ng aktual na Diyos na mata ng kamatayan, at hindi pa sila nagpakita noon sa Kang Ocean. Sa himpapawid, ang malalaking mata ng kamatayan ay huminto ng isa o dalawa bago naglaho. Gamit ang Gaze of Death sa ilang island zone, at ang target ay isang emperor. Ang presyong kailangan para bayaran iyon. Nagsalubong ang mga kilay ng Yin Yang Lord. Makalipas ang ilang sandali. Weng! Isang token na ginamit para sa mga mensahe ang lumitaw sa kamay ni Luper. Si Francis sa 18 Corners Canyon kung saan naroon ang Pirate Emperor Inheritance Sacred Land. Isang mahinang boses ang nagmula sa token. 18 Corners Canyon. Ang mana ng Pirate Emperor.
Nagliwanag ang mga mata ni Looper at ng Yin-Yang Lord. Mukhang natagpuan ng Emperor of Death ang mga bakas ni Francis matapos kunin ang kaluluwa ni Emperor Marduk, ngunit nagbayad siya ng halaga para gawin iyon. Dalawang espesyal na token of death ang ginamit upang i-connecta ang Locus-yung ito sa Eye of Death, ngunit dahil napakalayo ng distansya at ang target ay Emperor din, napakalaki ng enerhiyang ginugol. Higit pa rito, kailangan pang hanapin ng Emperor of Death ang kaluluwa ni Emperor Marduk pagkatapos. Maraming enerhiya ang ginamit ni Master at malamang na kailangan niyang magpahinga ng isang buwan. Bantayan ninyo ang target. Ang boses ng Emperor of Death. Nagkatinginan si Looper at ang Yin-Yang Lord na may pagtataka. Bakit gustong-gusto ng Emperor of Death na patayin si Francis at mag-iwan ng buong bangkay? Ang Emperor of Death ay nagbayad ng isang mabigat na presyo at isang malaking halaga ng oras at pagsisikap upang habulin si Francis. Worth it ba ang lahat? Bumalik sa 18 Corners Canyon, sa gitna ng Pirate Sacred Land, lahat ng Pirate Kings ay nasugatan sa iba't ibang antas pagkatapos ng laban, at ang kanilang mga tingin kay Francis ay iba sa dati. Walang nag-alinlangan na may kakayahan si Francis na labanan ng Giant Shark King at ang Cold Moon King para sa trono ng Pirate Emperor. Kahit na ang batang demigod ay humanga kay Francis. Shua! 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 Mahigit 10 Pirate King token ang lumutang sa hangin sa itaas ng karagatan. Ayon sa mga alituntunin ng Pirate Emperor Inheritance, maaaring buksan ng isa ang Pirate Emperor's Inheritance pagkatapos makatipan ng 9 na Pirate King token, ngunit ngayon ay nalampasan na nila ang bilang na iyon. Isa sa mga Pirate King token ay konektado sa ghost ship ni Francis. Ang bawat Pirate King token ay konektado sa isang pirate ship, at dahil ang ghost ship ay orihinal na isang pirate ship, kinilala ito ng Pirate King token. Bilang kapitan ng barko, si Francis ay isa sa mga Pirate Kings. Weng boom! Isang malakas na palakpakan ang umalangaw sa karagatan, at ang panginginig ng pakiramdam ay nagmula sa 18 Corners Canyon, mula sa loob ng Pirate Sacred Land. Maging ang mga nasa Void God Realm ay nadama na napakaliit sa harap ng napakalaking kapangyarihang ito. Anong setup? Ito ba talaga ang mana ng isang emperador? Ang mga pandama ni Francis ay napakalakas. Miyaw-miyaw. Lumitaw din ang maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat, at nagsimulang kumislap ang mga mata nito. Ang mana ng Pirate Emperor ay talagang hindi simple, nagsimulang mag-isip ang batang demigod. Ang panginginig na sensasyon ay tumagal ng buong 18 paghinga. Kasabay nito, isang madilim na berdeng ilaw ang bumaril sa kalangitan mula sa 18 canyon, at tila may kakayahang paikutin ang langit at lupa. Siyempre, walang makakakita nito maliban kung tumingin sila sa ibaba mula sa itaas. Ang mana ay lumitaw. Bulalas ng isang tao. Boom! 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 Isang napakalaking whirlpool ang nabuo sa gitna ng karagatan, at sa loob ay isang maliit na tipak ng madilim na berdeng liwanag, pati na rin ang isang sinaunang aura na tila sa kabilang panig ng isang malayong baybayin. Nakakatakot na lakas. Ito ba ang pasukan sa mana ng Pirate Emperor? Ang batang si Demigod ay nakapikit. Ang napakalaki at mahiwagang whirlpool ay tila may walang hanggang layunin. Ang pasukan na ito. Maging ang mga emperador ay mapupunit, pinitik ni Francis ang kanyang dila. Higit pa rito, ang madilim na berdeng ilaw ay nagbigay kay Francis ng pamilyar na pakiramdam. Ito ay katulad ng isang aura sa kanyang mga alaala, ngunit bahagyang naiiba. Terra na. Pinamunuan ng Cold Moon King at ng Giant Shark King ang kanilang mga barkong pandigma at pumasok sa whirlpool. Malalim, ang kanilang mga barkong pandigma ay protektado ng isang misteryosong kapangyarihan at hindi nasugatan ng nakakatakot na kapangyarihan ng whirlpool. Kawili-wili, nakikita ni Francis na ito ay dahil sa aura ng Pirate King token sa loob ng kanilang mga barko. Ganun din ang aura ng ghost ship, at lalo itong naging halata habang papalapit sila sa whirlpool. Ito ang buong setup ng Pirate Sacred Land. Si Francis ay naging mas mausisa. Ang Pirate Emperor ay talagang nakapagplano ng lahat ng ito ng mag-isa. Whoosh! Sinundan ng ghost ship ang iba pang barkong pirata at pumasok sa gitna ng whirlpool. Tanging ang mga barko na nakilala at nakilahok sa pagbubukas ay maaaring pumasok.
Shua! 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 Kasabay nito, ang iba pang Pirate King token mula sa buong Pirate Sacred Land ay hinayla papunta sa Whirlpool. Sa tuwing bubuksan ang mana ng Pirate Emperor, ang 18 Pirate King token ay muling ipapamahagi. Nagpakawala ng hininga si Francis. Mukhang hindi siya niloko ng Cold Moon King. Nangangahulugan ito na ang ghost ship ay libre na at hindi na pinaghihigpitan ng Pirate Emperor Sacred Land. Ang maliit na boss ang magnanakaw, ang batang demigod, at ang skeletal division leader ay hindi naapektuhan nang pumasok ang ghost ship sa Whirlpool. Nasa barko sila at automatikong ipinapalagay ng mga pirata. 12 barko lamang ang nakapasok sa Whirlpool. Gaano man kalakas ang iba pang mga barko, napunit sila ng puyo ng tubig. Kahit na ang mga Void God Realm Emperors ay hindi mapipilitang pumasok. Kahit na kaya nila, kung wala ang puso ng isang pirata, hindi sila makakakuha ng anuman. Ito ay isang pamana na limitado sa mga pirates. Bam! Ang Whirlpool ay naging sentro ng kapangyarihan sa 18 Corners Canyon. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas? Isang malamig na metal na barko ng kamatayan ang naglayag sa karagatan at dumating sa tabi ng Whirlpool. 709. Ang metalikong barko ng kamatayan ay nanatili malapit sa Whirlpool. Hindi ito nakapasok. Si Looper, ang Yin-Yang Lord, at ang Death Guards ay nakaramdam ng kawalan ng magawa habang nakatingin sila sa napakalaking Whirlpool. Ang Whirlpool na ito ay konektado sa kapangyarihan ng langit at lupa ng buong Pirate Sacred Land. Hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng mga tao. Na-miss namin ang pagkakataon na si Francis ay naging isa sa mga Pirate Kings at nakapasok sa Pirate Emperor Sacred Land. Hindi nagtagal ay nakatanggap ang Yin-Yang Lord ng ilang impormasyon. Ang mga Death Guard na sakay ng barko ay naglibot at nahuli ang ilan sa mga pirata sa malapit. Wala pang eksperto sa labas ang nakapasok ng puwersahang pamana sa Pirate Emperor's inheritance. Kahit na ang mga matataas na Emperor gaya ng Emperor of Death ay hindi nakapasok ng malakas sa Pirate Emperor Sacred Land. Ang mana ng Pirate Emperor ay isang maliit na pamana lamang kumpara sa Demigod Forgotten Garden, at ni Francis ay hindi kahit isang tunay na pirata, kaya hindi siya makakatanggap ng anumang tunay na kapalaran o mana. Nakangiting kumpiyansa si Looper. Sa nakalipas na kalahating taon, nabawi ni Looper ang kanyang cultivation, at mas lumayo pa siya pagkatapos ng kapalaran at karanasan ng Demigod Forgotten Garden. Isa na siyang half-step king ngayon. Ang mana ng Pirate Emperor ay hindi tatagal ng higit sa kalahating buwan. Hihintayin na lang natin dito si Francis na lumabas. Ipunan ng iba pang Death Spirit Lords at Death Guards, sabi ng Yin-Yang Lord sa malalim na boses habang nagmensahe siya sa iba pang mga subordinate ng Emperor of Death sa malapit. Sa kabilang bahagi ng Whirlpool, 12 barko ang naglayag sa magulong alon. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit isang maliit na isla na sakop ng isang misteryosong sinaunang berdeng ilaw ang lumitaw sa paningin. Tumayo si Francis sa deck at siniyasat ang kakaibang sukat na ito. Sa kanyang paningin ay walang limitasyong tubig, ngunit hindi tulad ng walang limitasyong karagatan ng labas ng mundo. Ang magulong alon ay nagtulak sa mga barko sa nag-iisang bahagi ng lupa, ang maliit na isla sa gitna. Ito ay isang lihim na kaharian na marahil ay mas mataas pa kaysa sa Demigod Forgotten Garden, bulong ng batang si Demigod, at si Francis ay natigilan. Ang pamana ng Pirate Emperor ay parang pamana ng isang pinakamataas na Emperor, ngunit ito ay talagang isang napakataas na ranggo na lihim na kaharian. Malapit na tayo sa Pirate Emperor Sacred Land. Tuwang-tuwa ang mga pirata na sakay ng mga barko habang nakatitig sa maliit na isla. Nakikita ni Francis ang 18 taluktok sa isla, pati na rin ang isang malaking bundok sa pinakagitna na tila tinatanaw ang iba. Ang bundok ay tila may aura ng isang emperador. Hehe. Pagkatapos makapasok sa Pirate Emperor Sacred Land, ang 18 Pirate Kings ay ipapamahagi muli, at isa pang Pirate Emperor ang isisilang, sabi ng nasa katanghaliang gulang na mahabang balbas na lalaki. Siyempre, ang mga normal na hari ay hindi nang ahas na ituon ang kanilang mga mata sa trono ng Pirate Emperor.
Ang mga may pinakamataas na pagkakataon na makuha ito ay ang Cold Moon King, ang Giant Shark King, at Francis. Ang dimensyong ito ay tila hiwalay sa labas ng mundo, ang buhok at kaliwang mata ni Francis ay naging purple, at nakita niya kung gaano kakaiba ang dimensyong ito sa kanyang God's spiritual eye. Ang isla sa gitna ay tila isang napakaliit na bahagi ng lihim na kaharian, ngunit ang magulong alon ay nagtulak sa lahat ng mga barko at mga buhay na nilalang patungo dito. Maya-maya, ang 12 barko ay nakarating sa pampang. Mabilis. Sa gawin ng pagkakataong ito, ang mga pirata ay nagsimulang maningil sa isla ng buong bilis. Ang isla ay may orihinal nitong sinaunang hitsura, at ang mga mapagkukunan dito ay mas mahusay pa kaysa sa Purple Saint Rowan's. Bukod pa riyan, ang 18 taluktok ay naging target din ng mga pirata. Francis. Ang 18 taluktok ay naglalaman lahat ng mana ng Pirate Emperor. Maaari kang pumili ng isa na babagay sa iyo, sabi ng lalaking may gintong buhok. Whoosh! Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lalaking gininto ang buhok at ang lalaking may mahabang balbas ay nagtungo sa kani-kanilang mga taluktok. Matapos makapasok sa Pirate Emperor Sacred Land, lahat ng mga pirata ay nakipaglaban para sa kanilang sariling kinabukasan. Ang trono ng Pirate Emperor. Ang Cold Moon King at ang Giant Shark King ay parehong lumipad patungo sa malaking bundok sa pinakagitna. Ang malaking bundok na ito ay kumakatawan sa pakikipaglaban para sa trono ng Pirate Emperor. Ding! Ding! Bam! Nagsimulang maglaban ang dalawang haring pirate sa ikalawang pagdating nila sa bundok, at hindi lumahok ang iba pang haring pirate. May kanya-kanya silang plano. Hanggat natanggap ng Cold Moon King o ng Giant Shark King ang mana ng malaking bundok, sila ang magiging susunod na Pirate Emperor. Sa sandaling ipinanganak ang isang Pirate Emperor, magagawa nilang i-order ang 18 Corners Pirate Sacred Land sa paligid. Lumipad si Francis sa kalangitan at tumingin sa buong isla, at ipinakita niya ang hitsura ng pagkabigo. Ito ay malinaw na, habang ang Pirate Emperor's inheritance ay bihira, mayroon pa ring agwat sa pagitan ng Demigod Forgotten Garden at ng Pirate Emperor's inheritance. Ang mga mapagkukunang nasa loob ng lugar na ito ay hindi maihahambing sa Demigod Forgotten Garden. Ang mga lugar na may mas magandang kapalaran ay ang 18 taluktok at ang gitnang bundok. Gayunpaman, ang problema ay hindi masyadong interesado si Francis sa mana ng Pirate Emperor. Walang angkop na mana para sa kanya dito. Gaano man kalakas ang Pirate Emperor, isa lang siyang Peak Emperor, at wala siyang Eye Bloodline. Si Francis ay may mana ng Wind Lightning Emperor at ang God Tribulation Lightning. Anumang pamana na mas mababa sa isang sagradong Panginoon ay hindi nakaakit sa kanya. Sa kabilang banda, ang batang demigod ay lumahok sa pakikipaglaban para sa mga mapagkukunan sa isla. Kahit gaano payat ang langaw, mayroon pa ring karne, at ang batang demigod ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang mabawi ang kanyang lakas dahil nililimitahan siya ni Francis. Huwag pumatay ng masyadong maraming tao, utos ni Francis. Ayaw niyang masira ang balanse sa isla. Maaaring magdulot iyon ng hindi inaasahang resulta sa Pirate Sacred Land. Boom! Isang malaking itim na poste ang tumaas sa kalangitan mula sa isang tiyak na tuktok. Napakabilis. May isang taong nakatanggap ng bahagi ng pamana ng Pirate Emperor ng napakabilis. Nagulat ang mga pirata sa isla, at nakita ni Francis na ang tuktok kung saan nagmula ang itim na poste ay isang pamana ng demonic daw. Sa tuktok ng bundok, isang Pirate King ang natabunan ng itim na liwanag habang dahan-dahan siyang sumanib sa bundok at nawala. Weng! Ang bundok pagkatapos ay natabunan ng isang itim na ilaw na hamarang sa iba sa pagpasok. Alam ni Francis na ang hinaharap na hari ng pirate ay nakumpirma na ngayon. Panginoon ko, sa iyong lakas, bakit hindi lumaban para sa isang rurok? Ang isang half-step king na pirata ay tumingin kay Francis ng may pagtataka. Ang pirata na ito ay isang subordinate ng Cold Moon King. Ayokong maging isang pirata, at ayokong maging restricted sa Pirate Sacred Land, umiling si Francis ng nakangiti. Hindi talaga siya naakit ng Pirate Emperor's inheritance, at hindi rin ito angkop para sa kanya.
Higit sa lahat, kapag nakatanggap siya ng mana, isang Pirate King token ang magsasama sa Francis, na maghihigpit sa kanya sa Pirate Sacred Land. Sa sandaling ito, tinitigil ni Francis ang mga labanan sa isla mula sa itaas. Ang pinakamabangis na labanan ay sa pagitan ng Cold Moon King at ng Giant Shark King. Pareho silang nasugatan sa labanan noon, at ang labanang ito ang magpapasya kung sino ang namatay at kung sino ang nabuhay. Cold Moon King, mas nasaktan ka kaysa sa akin. Kung magpapatuloy ito, matatalo ka, sabi ng Giant Shark King sa malalim na tono. Tingnan natin. Malamig ang mukha ng Cold Moon King habang nilaslas niya ang kanyang talon at espada, gamit ang kanyang bilis at opensa para makuha ang kalamangan. Sa mga tuntunin ng bilis at opensa, ang Cold Moon King ang pinakamagaling sa tatlong figureheads. Gayunpaman, napakalakas ng katawan at bloodline ng Giant Shark King, at dalubhasa siya sa depensa, kaya madali niyang natunaw ang mga pag-atake ng Cold Moon King. Bukod doon, ang ilan sa iba pang mga taluktok ay pinaglabanan ng ilang pirata. Ang Pirate Alliance ay natalo ng maraming Void God Realm King sa labanan noon, kaya mayroon lamang bahagyang higit sa 10 hari, habang mayroong 18 taluktok sa isla. Hanggat ang isa ay isang hari, madali nilang makukuha ang isang pick, at ang mga natitirang pick ay pinaglabanan ng ilang half-step na kings o pick sovereign lords. Kasabay nito, ang lower middle echelon ng mga pirata na walang karapatang lumaban para sa mga pick ay naghahanap ng mga mapagkukunan. Ang pinakakaswal na tao sa buong isla ay tiyak na si Francis. Binuksan ni Francis ang kanyang God's spiritual eye at tumingin sa paligid ng isla at sa dimensyon. Francis, mangyaring tulungan mo ako. Kung magagawa kong makuha ang trono ng Pirate Emperor, may utang akong pabor sa iyo, at babayaran ko ito ng 10 ulit sa hinaharap. Isang malamig, malutong na boses ang tumunog sa kanyang tainga, at nakita ni Francis na ang may-ari ng boses ay ang Cold Moon King. Ang perpektong katawan ng Cold Moon King ay natatakpan ng liwanag ng buwan, at habang ang kanyang mahahabang binti ay kasing puti ng nyebe, may ilang mga marka ng dugo sa mga ito. Hinawakan niya ang kanyang espada at talon at kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Hindi siya mas mahina kaysa kay Francis sa mga tuntunin ng paggalaw, at ang kanyang pagkakasala ay sapat na upang takutin ang mga emperador. Sa panandaliang panahon, ang Cold Moon King ay may kalamangan, ngunit masasabi ni Francis na ang Cold Moon King ay naubos ng maraming enerhiya. Mabilis ang kanyang paghinga, at pataas-baba ang kanyang dibdib. Nagsimula ng tumulo ang pawis sa kanyang noo habang nakatingin kay Francis na may nagmamakaawang tingin at determinasyon. Alam ni Francis na bihira para sa Cold Moon King na humingi ng tulong. Kasabay nito, nangangahulugan ito na nagtiwala siya kay Francis. Wala pang nagawa si Francis hanggang ngayon, at maaaring isipin ng iba na iniisip niya ang trono ng Pirate Emperor. Ito ang naisip ng Giant Shark King. Iniimbak niya ang kanyang lakas at naghahanda pa para kontrahin si Francis. Giant Shark King, ibigay ang trono ng Pirate Emperor sa Cold Moon King, napakaprangka ni Francis. Ano? Nanlamig ang katawan ng Giant Shark King habang hindi makapaniwalang tumingin kay Francis. Noong una ay naisip niya na iniisip din ni Francis ang trono ng Pirate Emperor, kaya naman hindi pa siya kumikilos, ngunit tinutulungan ni Francis ang Cold Moon King. Hindi kaya interesado itong si Francis sa trono ng Pirate Emperor. Kung ganon, nanlamig ang puso ng Giant Shark King. Sa labanan noon, si Francis at ang lakas ng batang demigod ay naging dahilan upang igalang siya ng ibang Pirate Kings. Ang batang demigod ay kaya pang sugpuin ang intent of an emperor, at ang huling void space ay slash ni Francis ay nasugatan ng husto ang isang emperor, na nagpalamig sa puso ng iba. Francis, hanggat hindi ka nakikialam sa pakikipaglaban para sa Pirate Emperor, papayag ako sa halos anumang gusto mo, mabilis na sabi ng Giant Shark King. Kapag si Francis at ang batang demigod ay tumulong sa Cold Moon King, wala na siyang pagkakataon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.